Sa ilalim ng langit na maliwanag dahil sa bilog na buwan, may isang napakalaking kastilyo na nakatayo sa malayo. Sa loob nito, bumungad ang isang nakakatakot na eksena, baka ng isang madugong labanan. Kung saan-saan nakakalat ang mga bangkay na basang-basa sa dugo, habang may galit na boses na tumatawag sa may kagagawan, si Ravas Bendica. Sa gitna ng malawak na bulwagan na puno ng mga bangkay, may isang nakaligtas na nakaluhod, malubhang sugatan. Mahinang tinanong niya kung akala ba ng pumatay ay makakatakas siya sa kapalit ng ginawa niyang massacre. Nakatayo si Ravas sa harap niya, isang binatang may malademonyong anyo at pulang sungay. May paghamak sa boses niya habang sinasabi na alam niya ang mga ginagawa ng Hilt family. May pangungutya pa niyang tinanong kung akala ba nila mananatiling sikreto ang mga krimen nila. Tumanggi si Ravas na tawagin itong massacre. Habang mahigpit niyang kinakamay ang kamaong puno ng dugo, sinabi niyang ang ginawa niya ay isang nararapat na pagbitay. Pagkatapos, matigas niyang idineklara na isinagawa ang hatol na iyon sa ngalan ng Bendica family. Habang nagliliwanag ang isang kulay ubing aura sa paligid niya bilang patunay ng kanyang determinasyon, isang huling sigaw ng matinding sakit ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Hudyat iyon ng katapusan ng huling nakaligtas, at simula ng bagong yugto ng mga pangyayari. Makalipas ang ilang oras, makikitang nakagapos si Ravas sa isa pang bulwagan. May isang boses na galit na pinagsabihan siya, tinawag siyang isang kawawang handal na hindi alam ang kanyang limitasyon. Ibinunyag ng boses na ang utos sa kanya ay magdala ng ebidensya ng pagtataksil, hindi lipulin ang buong pamilya. Inakusahan pa siya ng lakas loob na guluhin ang kaayusan ng Demon World. Ang may-ari ng boses ay si Gamodir Bendica, ang Demon King at ama ni Ravas. Mahigpit niyang sinabi sa anak na Samobra na siya sa pagkakataong ito. Makikitang nakasabit si Ravas sa kanyang mga tanikala, tumututol. Sinabi niyang malinaw ang ebidensya ng pagtataksil ng Hilt family at alam mismo ng kanyang ama na wala nang mabuting aasahan sa mga iyon. Galit niyang idinagdag na ang dahilan kung bakit hindi sila napaparusahan ay dahil may ilang matatandang tagapagtanggol na kumakampi sa kanila, kaya nababalewala ang lahat ng ebidensya. Mapait niyang tinanong kung ilan pang krimen ang pinalampas, habang may mga nakahod na tao na tahimik na nanunood mula sa malayo. Sumagot ang hari, tinanggihan ang loika ng anak. Ipinaliwanag niya na kahit ang pagbitay ay may mahigpit na proseso, at walang lugar doon ang personal na desisyon ni Ravas. Tinuwanan ni Ravas ang ideya ng proseso at pagbitay. Para sa kanya, nakakatawa itong pag-usapan kung ang mundo mismo ay bulok na sa korupsyon. Malakas siyang sumigaw. Ayon sa kanya, simple lang ang batas ng kaligtasan sa Demon World. Ang dilim ay nilulunok ng mas malalim na dilim. Pagkatapos, hinarap niya ang kanyang ama, ang dakilang Demon King, at sinisi ito dahil hindi nito kayang lunukan ang malinaw na kasamaan na kinakatawan ng Hilt family. Mas lalo pa niyang kinuwestiyon kung paano matatawag na hari ng Demon World ang kanyang ama, kung ang mga maharlika naman ang may kontrol sa batas at sistema. Tiningnan siya ng hari ng may panghihinayang. Sinabi nitong makitid at kulang sa pag-iisip ang pananaw niya, at isa siyang tunay na hanggal. Matapang na ipinagtanggol ni Ravas ang sarili. Ipinaliwanag niyang nakasalalay ang kaligtasan ng naghaharing Bendica family sa paglipol sa Hilt family, dahil gagawin ng mga ito ang lahat para agawin ang trono. Tinanong pa niya ang kanyang ama kung hindi ba iyon ang totoong dahilan kung bakit siya ipinadala bilang investigador. Sinisi rin niya ang mga duwag na nagtatago sa likod ng Hilt family at pinapabayaan ang lumalalang korupsyon. Matapos ang sandaling katahimikan, napabuntong hininga ang hari sa pagkadismaya. Napagtanto niyang wala ng silbi pang kumbansihin ang matigas ang ulo niyang anak. Lumapit siya at sinabi kay Ravas na napagdesisyonan na ang parusa niya sa kasunduan ng 12 Black Seats. Nagulat si Ravas. Hindi niya inaasahang maririnig ang salitang parusa. Malakas na inanunsyo ng Demon King ang pinal na hatol. Si Ravas Bendica ay ipapatapon sa Human World dahil sa paglabag sa batas ng Demon World at sa pagmasaker sa Hilt family. Nabigla si Ravas sa bigat ng hatol. Hindi siya makapaniwala na talagang ipapatapon siya ng sariling ama sa Human World. Gulat niyang tinanong kung seryoso ba ito sa desisyon. Kinumpirma ng hari na kailangan niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan sa Human World. Doon, ay ang kanyang kapangyarihan para matutunan niya ang tunay na dangal ng Bendica family. Sinubukan ni Ravas na makiusap.
Sinabi niyang kahit pinatay niya ang mga miyembro ng Hilt family, hindi niya winasak ang mga kaluluwa nila, isang desperadong pagtatangkang gamaan ang parusa. Pero hindi siya pinansin ng hari. Inutusan nito ang mga nakahod na sorcerer na isagawa agad ang hatol. Nagsimula silang gumuhit ng kumikinang na magic circle. Habang palakas ng palakas ang liwanag ng magic circle, marahas na nagpumigla si Ravos sa kanyang mga tanikala. Sumigaw siya na hindi niya tatanggapin ang hindi makatarungang parusang ito dahil wala siyang ginawang mali. Pero walang nangyari sa paglaban niya. Nang makumplito ang spell, napasigaw si Ravos sa matinding sakit. Lumapit ang isa sa mga sorcerer at pabulong na nangut siya. Sinabihan siyang i-enjoy ang oras niya bilang prinsipe na nagdala ng kahihiyan sa sariling pamilya. Sinabi pa nitong babantayan nito ang posisyon niya habang wala siya. Lalong nagalit si Ravos at pinagmumura ito sa mga huling sandali bago siya mawala. Lumakas ang kapangyarihan ng spell at tuluyang nilamon ang katawan niya sa isang kislap ng kulay ubing enerhiya. Sa isang iglap, nawala siya sa hukuman ng Demon World. Pagkatapos, lumitaw ang mga kondisyon ng hatol laban kay Ravos Bendica, na nag-uutos ng kanyang pagpapatapon sa human world kasama ang mahigpit na mga patakaran. Una, kailangan niyang mamuhay ng tapat bilang tao sa katawan na kanyang taitirhan. Pangalawa, bawal niyang kitilin ang sarili niyang buhay. At pangatlo, ipinagbabawal siyang pumatay ng kahit sinong tao. At kapag nilabag niya ang kahit isa sa mga batas na ito, tuluyang mawawasak ang kanyang kaluluwa. Sa human world, isang binatang lalaki ang biglang nagising sa kanyang kama, hinihingal na parang galing sa isang bangungot. Umupo siya ng tuliro, tinitingnan ang sarili niyang mga kamay at ang paligid ng kama, pilit inuunawa kung ano ang nangyari sa kanya. Hinawakan niya ang ulo niya sa inis, sa kagalit na napagtanto, talagang ang napunta siya sa human world. Nakulong sa isang katawan ng tao, napuno siya ng galit sa taong tinawag na Bambi, ang nagtaksil sa kanya. Sumumpa siya na kapag nakabalik siya sa sarili niyang mundo, ang unang gagawin niya ay punatan ang mga sungay nito bilang ganti. Bigla, may matinding sakit na damaloy sa bago niyang katawan. Naiinis niyang tinanong kung bakit ganito kaina at kasakit ang pakiramdam niya. Muli niyang tiningnan ang bagong anyo niya, naiinis na para siyang bilanggo sa mahina at marupok na katawan na ito. Sa isip niya, hanggang sa huli, wala talagang silbi ang Hilt family. Pagkatapos, nahirapan siyang huminga sa kakaibang mundong ito. Naisip niyang sana may malapit na lugar kung saan may dumadaloy na sulfur para gumaan ang pakiramdam niya. Naputol ang iniisip niya nang may boses na tumawag mula sa pinto ng kwarto. Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng tumatawag sa kanya. Napatingin siya rito ng sobrang naguguluhan. Tumakbo ang babae papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap, halatang sobrang relieved na nagising na siya. Sinabi nitong akala niya hindi na siya majay gising. Sa isip ni Ravos, sino ba ang babaeng ito? Napag-isip-isip niyang malamang kamag-anak ito ng tunay na may-ari ng katawan. Maya-maya, may isa pang babae na lumitaw sa pintuan at tinawag siya. Mimi, Minho, doon niya nalaman ang pangalan ng katawan na kinalalagyan niya. Tinakpan ng babae ang mukha niya at napaiyak. Paulit-ulit na nagpapasalamat na nagising siya at humihingi ng paumanhin sa sakit na naranasan niya. Lalong nalito si Ravos. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari o kung paano siya kikilos sa sitwasyong ito. Naalala niya ang sinabi tungkol sa human world, isa raw ito sa 3 malalaking impyerno. Napaisip siya nang may kaba kung kakayanin ba talaga niyang mabuhay sa lugar na ito. May isang lalaking pumasok sa kwarto, mukhang ama ng katawan na ito. Agad sinabi ng babae na kakagising lang ni Minho. Pero malamig at walang emosyon ang itsura ng lalaki. Inutusan niya ang anak na bumangon at maghanda para pumasok sa school kinabukasan. Pinaalalahanan na 1 linggo itong nakahiga kaya marami itong hahabulin. Mahinang sumingit ang ina, sinabing baka hindi pa stable ang kondisyon ni Minho. Pero agad siyang pinatigil ng lalaki. Para sa kanya, sapat na ang simpleng paggising nito para bumalik sa normal na buhay. Nagtanong ang batang babae nang may pag-aalala kung okay lang siya. Pero habang pinapanood ni Ravos ang mga magulang na lumalabas, may napansin siyang kakaibang madilim na aura sa paligid ng mga ito. Napanganga siya sa gulat at pagkalito. Sa hindi niya maintindihang dahilan, parang humanga pa siya sa kalupitan ng lalaking iyon, parang demonyo ang ugali. Napaisip siya na kahit sa human world, may mga taong may malademonyong kalikasan.
Napansin ng batang babae ang kakaiba niyang ekspresyon at mahina siyang tinawag. Napagtanto ni Raves na hindi sinasadya ang paghanga niya sa malupit na ugaling iyon. Mabilis siyang bumalik sa pagiging seryoso. Nagdesisyon siyang maging maingat muna hanggang sa bumalik ang mga alaala ng tunay na may-ari ng katawan para mas maintindihan niya ang sitwasyon. Kinabukasan, nakita niya ang sarili sa harap ng isang napakalaking gusali sa ilalim ng maliwanag na langit. Sinabi ng babae na dumating na sila. Napaisip si Raves, ito ba ang tinatawag nilang school? Sinabihan siya ng babae na tawagan siya kung mapagod siya sa klase. Nang sumagot siya, tahimik lang siya nitong pinanood habang naglalakad palayo bago umalis. Habang papunta siya sa entrance ng school, naalala niya na 600 taon na ang nakalipas mula nang huli siyang pumasok sa school sa Demon World. Nainis siya sa isip na kailangan niyang pumasok sa human school sa edad niyang iyon. Para sa kanya, wala itong pinagkaiba sa impyerno. Lalo niyang kinumpirma sa sarili, ang human world ay talagang impyerno. Sa paningin niya, ang mga tao ay mortal na nilalang na hindi man lang umaabot ng higit sa 100 taon. Pagpasok niya sa classroom, umupo siya sa kanyang upuan. Nagdesisyon siya na mamuhay ng tahimik sa mundong ito para lang maiwasan ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Pero hindi niya nakakalimutan ang tunay niyang layunin. Naniniwala siyang sa paglipol sa Hilt family, nakabili siya ng oras. Ang kailangan na lang niya ngayon ay makahanap ng paraan para makabalik sa Demon World at mana ang posisyon ng kanyang ama. Ginagawa niya ito para maprotektahan ang kanyang royal family, ang Bendica family, bago pa sila muling mapahamak. Habang nakaupo siya at pilit nag-a-adjust, may 2 estudyante na lumapit sa kanya. Yung isa, nang aasar na binati siya, tinutukoy ang matagal niyang pagkawala. Maingat silang tiningnan ni Raves, iniisip kung sino ang mga ito. Biglang hinawakan ng isang blonde na estudyante ang balikat niya ng marahas at tinanong kung dala na ba niya ang matagal ng bayad na membership fee. Sa sandaling iyon, kusang gumalaw ang katawan ni Minho, isang likas na reflex ng takot. Nagulat si Raves. Napagtanto niyang kumilos ang katawan nang hindi niya kontrolado. Mabilis na pumasok sa isip niya ang ilang alaala. Mga eksena kung saan binubugbog at iniinsulto ang tunay na Minho ng parehong mga estudyanteng ito. Doon niya naintindihan ang lahat. Yung sakit na naramdaman niya sa buong katawan ng magising siya, resulta lang pala iyon ng pambubugbog na ginawa ng mga gagong ito. Nagpatuloy ang bully sa pang-aasar. Tinatanong kung bakit takot na takot si Minho kahit kasama naman niya ang mga kaibigan niya, sabay sabing mas lalo pa raw itong naging kawawa kaysa dati. Ipinatong ng bully ang kamay niya sa ulo ni Raves sa isang nakakainsultong paraan at sinabing dapat masaya silang nagkita ulit matapos ang matagal na panahon. Pagkatapos, agad niyang siningil ang membership fee bilang patunay ng pagkakaibigan. Kumulo ang galit sa loob ni Raves. Hindi siya makapaniwala na may isang hamak na tao na nangangahas siyang hawakan at saktan ng ganito, siya, na prinsipe ng mga demonyo. Naalala niya ang isang aral noong bata pa siya sa Demon World. Ipinapaliwanag ng guru nila ang tungkol sa mga tao, mga maruruming nilalang na pangit tingnan dahil wala silang sungay. Sumang-ayon ang mga estudyante noon, sinasabing mabaho pa ang mga ito. Tinapos ng guro ang aral sa pagsasabing ang mga tao ay lubhang mabababang nilalang na handang gawin ang kahit ano para itago ang likas nilang kahinaan. Isa rin daw silang hanggal na lahi na sumasamba sa demonyo at anghel ng sabay, isang contradiction na nagpapakita ng kanilang kamangmangan. Sa alaalang iyon, sinabi ng batang si Raves na dapat sunugin ang mga hanggal na nilalang na iyon, at buong suporta naman ng guro. Tinapos ng guro ang leksyon sa isang mahigpit na utos. Kapag nakatagpo sila ng tao, dapat durugan ang pagiging mababa ng mga ito ng walang awa. Pagbalik sa kasalukuyan, habang nakapatong pa rin ang kamay ng bully sa ulo niya, nagngingit-ngit sa galit si Raves. Paano naglalakas loob ang isang maruming tao na hawakan siya? Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang braso ng bully at malakas na ibinagsak ang ulo nito sa mesa. Napasinghap sa sakit ang bully. Sa isip ni Raves, tanga nga talaga ang mga tao. Napatingin ang buong klase sa gulat. Lumapit naman ang isa pang bully, galit na galit, sumisigaw kung nababaliw na ba siya. Biglang may kakaibang naramdaman si Raves. Nagningning ng pula ang mata niya. Nagulat siya. Ang magic power niya, na dapat ay nakasil, ay nag-react.
Sumigaw ang bully at pinagbantaan siyang papatayin, sabay pangungutya kung nabaliw na ba siya matapos ang isang linggong pagkawala. Nang suntukin siya nito, may napansin si Ravis. Ang mga sumpa at masamang emosyon ng tao, pinapalakas ang magic power niya. Nang ma-realize ang koneksyon na iyon, madali niyang iniwasan ang suntok at gumanti ng isang malakas na suntok sa mukha. Tumilapon ang bully at bumagsak sa sahig habang nanlaki ang mata ng mga kaklase sa gulat. Tiningnan ni Ravis ang kamay niya. Paano gumagana ang kapangyarihan niya sa human world kahit nakasil? Napagtanto niya, kahit nasa katawan siya ng tao, nagre-react pa rin ang magic power niya sa kasamaan sa paligid. Hindi makapaniwala ang mga estudyante. Ito ba talaga yung mahina nilang kilalang si Minho? Nagalit ang isa pang bully nang makita ang kaibigan niyang nabugbog. Kumuha ito ng upuan at sumugod, sumisigaw na gagantay siya. Sumigaw ang isang estudyanteng may salamin, binabalaan si Minho na may aatake mula sa likod. Kalmadong lumingon si Ravis, kumikislap ang mga mata. Bago pa siya tamaan ng upuan, mabilis niyang sinuntok ang umaatake. Bumagsak din ito sa sakit. Lumuhad ang pangalawang bully, inuubo dahil sa lakas ng tama. Hindi niya maintindihan kung paano biglang nagbago ang lakas ni Minho. Tumayo si Ravis sa harap niya ng may paghamak, habang tinatawag pa rin siya nitong mahina. Kalmadong sinabi ni Ravis, sabi nga nila, mas nagiging bastos ang tao para itago yung kahinaan nila. Ano, akala mo lalakas ka kung puro ka insulto? Walang babala, sinipa niya ng malakas sa mukha ang bully na nakaluhod. Sa sandaling iyon, may imahe na pumasok sa isip niya, ang kanyang ina, isang makapangyarihan at mataas na uri na demoness. At doon niya napagtanto ang nakakagulat na katotohanan. Ang pinagmumula ng sumpa ng mga tao na nagpapalakas sa kanya ngayon, ay ang kanyang ina. Nabalot ng gulat at katahimikan ang buong classroom. Nakahandusay sa sahig sina Taiwo at Sun Yun, walang malay. Nagbubulungan ang mga estudyante, hindi makapaniwala na ang dating mahinang si Minho ang nakatalo sa kanila. Sa isip niya, kinausap ni Ravis ang kanyang ama. Naalala niya ang utos, mamuhay ng tahimik, tapos umalis. Pero ngumiti siya ng isang malademonyong ngiti. Mukhang hindi bagay sa kanya ang patakarang iyon. Humarap siya sa ibang mga estudyante na ngayon ay takot na takot sa kanya. Sa tonong may halong banta, sinabi niya, may iba pa bang gustong mang-insulto? Gusto niyo bang subukan? Sa likod niya, lumitaw ang madilim na aura na hugis demonyo, pinapatunayan na seryoso siya. Habang inuulit niya ang tanong kung sino pa ang gustong magmura sa kanya, hindi makapaniwala ang mga estudyante. Ito ba talaga ang kilala nilang Minho? Lalo na ang estudyanteng may salamin, na nagtataka kung kailan pa naging ganito kalakas si Minho. Matapos ang mahabang katahimikan, dahan-dahang lumapit ang estudyanteng may salamin at nagtanong kung ayos lang siya matapos ang nangyari. Naalala ni Ravis na ito yung nagbabala sa kanya kanina. Kaya iba ang tingin niya rito ngayon. Habang tinitingnan niya ang bata, may pumasok na isang malademonyong ideya sa isip niya. Mukhang perpekto ang batang ito para maging lingkod niya sa mundong ito. Pero itinago niya ang tunay niyang balak at simpleng sumagot. Ayos lang ako. Pagkatapos ng klase, habang pauwi, hindi pa rin makapaniwala ang estudyanteng may salamin. Puno ito ng paghanga sa lakas ni Minho at sa tapang nitong harapin ang mga bully. Bigla siyang nagtanong ng kakaiba. Iniisip kung baka nag-reincarnate si Minho mula sa ibang mundo o kung anuman. Saglit na kinabahan si Ravis. Paano kung nalaman agad ng taong ito ang totoo tungkol sa kanya? Nagpatuloy ang bata sa mga inosenteng hula, tinatanong kung galing ba siya sa mundo ng Murem o baka naman parang karakter lang mula sa isang video game. Mas lalo tuloy natarante si Ravis habang iniisip kung ano ang mangyayari kung sakaling natuklasan ng posibleng lingkod na ito ang tunay niyang pagkakakilanlan. Naalala niya ang dating pag-uusap nila ni Bambi, na mahigpit siyang binalaan na huwag pumatay ng tao sa mundong ito dahil ang kaparusahan ay tuluyang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Pero noon, tumutol si Ravis. Sinabi niyang lagi namang sinasabi ng guro nilang si Cynthia na durugan ang kahit sinong mababang tao na makasalubong nila. Ipinaliwanag ni Bambi na biro lang iyon ng guro at bilang mga demonyo, hindi nila dapat maliitin ang kamatayan ng tao. Ayon dito, ang mga demonyo ay parang mga Diyos na namamahala sa kamatayan, kaya may responsibilidad sila sa mga kaluluwa ng tao. Hindi pinansin ni Ravis ang sinabi noon,
sinabing ang alam niya, ang mga tao mismo ang abala sa pagpatay sa isa't isa. Inamin ni Bambi na hanggal nga ang mga tao, pero ang kahanggalang iyon ang dahilan kung bakit umiiral ang mga demonyo, dahil may papel sila sa pagpapanatili ng balanse. Tinapos ni Bambi ang payo sa pagpapaalala na huwag kalimutan ang patakaran. Pero hindi iyon pinansin ni Ravus noon, iniisip na bilang magiging susunod na Demon King, wala siyang dahilan para mapunta sa human world. Pagbalik sa kasalukuyan, nasa alanganin si Ravus. Kung bawal siyang pumatay ng tao, paano niya patatahimikin ang mga ito kapag kinakailangan? Naputol ang iniisip niya nang magsalita ulit ang batang may salamin. Sinabi nitong wish lang naman niya ang tanong, na sana totoo ang reincarnation para siya rin ay magising sa ibang mundo. Napatingin si Ravus sa kanya at napansin niyang may amoy ng matinding paghihirap na nanggagaling sa batang ito. Habang sinasabi ng bata na hindi naman talaga logical ang reincarnation, nagbigay ito ng sariling paliwanag sa nangyari sa classroom. Para sa kanya, alam niya kung gaano katagal tiniis ni Minho ang pananakit bago tuluyang sumabog. Nakaramdam ng ginhawa si Ravus. Buti na lang, wala itong natuklasan tungkol sa tunay niyang kalagayan. Nagpatuloy pa ang bata sa pagpuri, sinasabing ang galing talaga ni Minho kanina. Sa loob-loob ni Ravus, nandidiri siya sa ideya na pinupuri siya ng isang hamak na tao. Kinagabihan, nakaupo si Ravus sa kwarto niya, iniisip ang mga nangyari sa araw na iyon. Kinumpirma niya sa sarili na talagang nagre-react ang demonic energy niya kapag minumura o sinasaman siya ng mga tao, nakakaiba dahil dapat ay nakasil ang kapangyarihan niya sa katawan ng tao. Pinag-isipan niya ang lahat. Unti-unting lumitaw ang isang kumpiyansang ngiti sa labi niya. Nakahanap siya ng butas sa sil niya. Napuno siya ng yabang, iniisip na para sa kanya, si Ravus Bendeca, walang tunay na limitasyon ang kapangyarihan niya, kahit sa mundong ito. Pero hindi nagtagal ang kayabangan niya. Bigla siyang tinamaan ng matindi at matalas na sakit. Napayuko siya, napadaing sa sobrang kirot. Bumagsak siya sa kama, napagtanto na masyadong mahina ang katawan ng tao para kayanin ang demonic energy niya. Habang kumakalat ang sakit sa buong katawan niya, nakahiga siyang pawis na pawis, iniisip na kung isang araw pa lang bilang tao ay ganito nakasakit, paano pa ang mga susunod? Habang nagngingit-ngit siya, iniisip na hindi na siya makakatulog dahil sa sakit. Bigla siyang nakatulog ng mahimbing. Natapos ang una niyang nakakapagod na araw sa human world. Pagsikat ng bagong araw, sumikat ang araw sa ibabaw ng school, hudyat ng panibagong yugto ng pakikipagsapalaran ng prinsipe ng demonyo sa mundo ng tao. Habang pauwi galing school, halatang tuwang-tuwa ang estudyanteng may salamin. Hindi siya makapaniwala kung gaano katagal mula nang magkaroon sila ng normal na school day. Nagpasalamat pa siya kay Minho, sinabing dahil dito, wala nang nang-ahas mang bully sa kanila. Pero malamig na sumagot si Ravus. Wala akong pake doon. Ang gusto ko lang, lumaban. Sa loob-loob niya, gustong-gusto niyang subukan ulit ang bago niyang natuklasang demonic energy. Bigla, may boses mula sa likod na tumawag sa buong pangalan niya. Yung Minho. Napahinto sila at sabay na lumingon. Isang mas matandang lalaki ang papalapit, kasama ang dalawang bully na binugbog ni Ravus kahapon. Galit ang tono nito habang tinatanong kung siya ba ang nanakit sa nakababatang kapatid niya. Lumapit pa ang lalaki, mukhang siya ang leader ng mga bully. May pangungot siya sa boses nito habang sinasabing pinuprotektahan daw nila si Minho kapalit ng maliit na membership fee. Tapos tinanong kung paano siya naglakas loob na gantihan sila ng ganito. Kuminang ang mga mata ni Ravus sa excitement. Para sa kanya, bagong pagkakataon na naman ito para gamitin ang kapangyarihan niya. Ngumiti siya at itinuro ang sarili. Ako yon. Nang inig sa takot ang kasama niyang may salamin sa tapang ng sagot niya. Galit na inutusan siya ng leader na sumunod sa kanya. At si Ravus, masayang-masaya pang pumayag. Lalong nataranta ang kaibigan niya habang pinapanood siyang naglalakad papunta sa kapahamakan na may ngiti sa labi. Sa ibang lugar, pinagsasabihan ng leader ang kapatid niyang si Taiwu, pinapaalala na binalaan na niya itong huwag magpapatalo. Dagdag pa niya sa mapanghamak na tono na hindi siya makapaniwalang natalo ito ng isang taong dati ay mahina. Napayuko si Taiwu at humingi ng tawad. Lumapit ang nakatatandang kapatid kay Ravus, na kalmado lang na nakatayo, at tinanong kung ano raw ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito.
Sabi niya, kung pababayaan lang niya ito, magmumukha siyang walang kwentang kuya na hindi kayang protektahan ang kapatid niya. Pagkatapos, mayabang niyang tinapik ang ulo ni Raves gamit ang daliri, sabay pangungutya kung ito ba ang itinuro ng nanay niya, ang manakit ng mababait niyang kaibigan. Ngumiti si Raves ng malamig at mapang-asar. Oo, siya mismo ang nagturo. Lalong nagalit ang bully, iniisip na bastos lang itong gago. Tumawa ito nang may pangungutya, hindi makapaniwala sa kapal ng mukha ni Raves. Pero natigilan siya nang makita ang misteryosong ngiti nito. Nagningning ng pula ang mata ni Raves. Sa isip niya, ang mga sumpang nagpapaalala sa kanyang ina ay palaging kaaya-aya, at pinagmumulan ng lakas. Sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ng bully na papatama sana sa kanya at marahas itong pinilipad. Napasanggal ang bully sa sobrang sakit. Habang nagwawala ito sa kirot, kinausap ni Raves ang kanyang ina sa isip, pinupuri siya dahil hinayaan nitong ang dila ng tao ang magdala ng lason ng mga sumpa. Pagkatapos, sinuntok niya ng malakas sa mukha. Naalala pa niya ang mga turo ng kanyang ina, na ang pisikal na karahasan ay nakakagapos lang sa katawan, pero ang bulok na boses na puno ng sumpa ang tunay na sumisira sa kaluluwa. At ang mga kaawa-awang taong ito ang mismong tumatawag sa kapangyarihang iyon sa pamamagitan ng kanilang mga mura. Isa pang suntok, nanlaki ang mata sa takot ng nakababatang kapatid at ng mga kasama nito. Hindi sila makapaniwala na ang malakas nilang kuya ay binubugbog ng ganito. Samantala, ang kaibigan ni Raves ay tuluyang natulala sa gulat. Sumigaw ang natatalong bully sa mga kasama niya, inuutusan silang huwag lang manood at patayin ang gagong iyon. Tiningnan ni Raves ang grupong papalapit, at natuwa pa siya. Mas maganda pa nga kung sabay-sabay sila. Napagtanto niya na mas lumalakas ang kapangyarihan kapag mas malaki ang kasamaan na kahaharapin. Nang sabay-sabay siyang sugurin ng mga bully, pinakawalan niya ang lakas niya at isa-isa silang pinabagsak ng walang kahirap-hirap. Napahiyaw sa takot ang kaibigan niya habang pinapanood ang marahas na laban. Matapos ang lahat, kalmadong nakatayo si Raves sa gitna ng mga nakahandusay na katawan. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang nakatatandang bully na umuubo ng dugo sa sahig. Pakiramdam niya, sariwa at kontento siya matapos pakawalan ng kapangyarihan niya. Naalala niya ang kanyang tiyuhin, ang demonyong nagbigay sa mga tao ng karahasan, habang ang kanyang ina naman ang lumikha ng mga sumpa. At ngayon, naiintindihan na niya ang karunungan sa likod nito. Para sa kanya, karahasan ang pinakamagandang paraan. Tahimik siyang nagpasalamat sa kanyang tiyuhin, habang tinatawag siya ng kaibigan niya ng may kaba. Lumingon si Raves, may malademonyong ngiti sa labi. Sa di kalayuan, may isang daga na may kumikinang na pulang mata na tahimik na nanunood. Iyon pala ay isang paraan para bantayan ang misyon. Sumunod na eksena, makikitang nagre-report si Raves sa isang hindi kilalang nilalang, kinukumpirma na matagumpay niyang naisagawa ang utos sa kanya. Isang misteryosong figure na nakaupo sa trono ang lumitaw, pinapanood si Raves sa pamamagitan ng daga. Tinawag nito si Raves, at doon nabunyag, ang tiyuhin niya iyon, na siya ring iniisip niya kanina. Sa Demon World, isang lalaking may matinding presensya ang nakaupo sa isang batong trono. Natutuwa itong nagsabi na mukhang nagustuhan ng pamangkin niyang si Raves ang regalo niya. Samantala, iniisip ni Bambi na ang Reg Along iyon ay hindi simpleng sealstone, kundi isang madugong mata na itinanam sa mata ni Raves. Ngumiti ito ng tuso, iniisip kung hanggang kailan kakayanin ni Raves. Malakas na tumawa ang tiyuhin ni Raves, sinabing ang loko niyang pamangkin ay nagawa pang lipulin ng buong Hilt family. Dagdag ni Bambi, matigas talaga ang ulo ni Raves at ginagawa lang nito ang gusto niya. Napag-usapan din ang kalupitan ni King Gamadir, na walang pag-aalinlangang ipinatapon ang sariling anak sa human world. Nagtaka ang tiyuhin kung sino kaya ang makakapagpabago sa matigas na ulo ni Raves. Sumagot si Bambi na ang paniniwala ni King Gamadir ay simple, ang mga mapanganib na nilalang ay dapat pasunurin sa pamamagitan ng puwersa. Idinagdag ng tiyuhin na ang human world ay lugar kung saan ipinatatapon ang mga may mabibigat na kasalanan, kahit sa pamantayan ng demon world. At hindi magiging madali para kay Raves ang mag-adjust dito. Naalala pa niya nang may ngiti ang batang si Raves noon, na palaging gumagawa ng gulo at tumatakbo sa kanya para magpatulong. Isang munting salbahan na mabilis lumaki at mas lalong naging magulo.
Tinanong ni Bambi kung iyon ba ang dahilan kung bakit binigyan niya si Ravas ng Magic Bloodstone. Pagkatapos, sinabi ni Bambi sa kanyang amo na si Barkan na handa na siyang ilantad ang mga makasalanang ipinatapon sa human world. Ngumiti ng masama si Barkan at inutusan siyang ilabas ang mga iyon. Ipinaliwanag ni Bambi na ngayong nasa human world na si Ravas, hindi niya may iwasang makaharap ang mga makasalanang iyon, mga nilalang na may iba't ibang nakakatakot na anyo. Naghanda si Bambi na pakawalan ang madidilim na puwersa sa human world. Naglabas siya ng magic at bumuo ng isang madilim na portal, kung saan nagsimulang lumabas ang masasamang espiritu. Ipinahayag ni Barkan na sabik siyang makita ang mangyayari. Para kay Ravas, paparating na ang tunay na kadiliman. Sa human world, nakaupo si Ravas kasama ang kaibigan niya sa isang restaurant. Halos hindi pa rin makapaniwala ang kaibigan niya sa nangyari. Hangang-hanga ito kung paano niya madaling natalo ang kuya ni Taiwu. Para sa kanya, parang eksena raw iyon sa pelikula. Sinubukan ni Ravas na itago kung gaano siya nahihirapan sa sobrang anghang na pagkain, sinasabing pawis lang ang dahilan ng luha sa mata niya. Nang tanungin siya ng kaibigan kung umiiyak ba siya, napagsabihan pa siya nito ng mahina dahil siya mismo ang nagpumilit na umorder ng sobrang anghang. Pero sa isip ni Ravas, ang demonyong umiiwas sa impyerno ay hindi tunay na demonyo. Biglang tumunog ang phone ng kaibigan niya. Lumabas sa screen ang pangalang Jinji. Bigla itong nanigas sa kinauupuan, kitang-kita ang matinding takot sa mukha. Nauuto itong kinausap si Ravas at kinakabahang sinabing may urgent call siya at hindi niya pwedeng hindi sagutin. Humingi siya ng paumanhin, sinabing mauuna na siya at i-enjoy na lang ni Ravas ang pagkain. Nagmadali siyang umalis. Iniwan si Ravas na nagtataka sa kakaibang kilos niya. Sa ibang lugar, sa loob ng isang madilim na kwarto, may isang babaeng puno ng tato na may hawak na matulis na gamit, binabantaan ang isang lalaking nakagapos at pinagsasabihang huwag gagalaw. Sinisi niya ito dahil hindi nagbayad sa tamang oras, sinabing nadagdagan pa ang trabaho niya. Sa dingding, makikita ang mga larawan ng iba pang biktima na sinapit ang parehong kapalaran. Matapos ang ginagawa niya, tinatakan niya ng tato ang mukha ng lalaki, saka nangut siya na maganda raw ang balat nito dahil maayos ang kapit ng tinta. Sa sandaling iyon, may isang malaking lalaki na pumasok at sinabing dinala na niya ang taong hinihingi. Lumabas ang kaibigan ni Ravas, nanginginig sa takot. Tiningnan siya ni G ng galit at tinanong kung bakit siya nahuli, saka may pangungut siyang pinasulyap sa kanya ang ginawa niya. Marahas niyang hinawakan ang mukha ng kaibigan ni Ravas at pinilit itong tingnan ang lalaking pinahirapan, inuutusang imulat ng mabuti ang mata at panuurin ang eksena. Tinanong ni G ang takot na bata kung naiintindihan ba nito kung ano ang ibig sabihin ng nakikita niya. Malamig niyang ipinaliwanag na iyon ang kaparusahan ng lalaking hindi nagbayad ng utang, isang maliit na magnanakaw na nakuha ang nararapat sa kanya. Pagkatapos, ibinaling niya ang banta sa batang si Lim Ayon, at may masamang tono na tinanong ang progreso nito sa usapan nila. Sinubukan ni Lim Ayon umiwas, nauutol na sinabing may mga hindi inaasahang problema. Sumabog sa galit si G, tinanong kung akala ba niya nagbibiro siya. Marahas niya itong itinulak sa sahig at sinigawan, sinasabing hindi nito naiintindihan ang hinihingi niya. Lalong tumindi ang banta nang hawakan niya ito at inilapit ang tattoo machine sa kamay nito. Iniisip kung kailangan ba niyang ukitin ang likod ng kamay para matuto. Napasanggal sa takot ang bata, nagmamakaawang tumigil siya. Malamig na malamig ang boses ni G nang sabihin niyang makinig itong mabuti. Ito na ang huling pagkakataon na ibibigay niya. Itinuro niya ang lalaking nakahandusay sa sahig at binalaan siya na ayaw niyang matulad doon. Ibinigay niya ang huling utos, gawin ng eksakto ang ipinapagawa niya at siguraduhing handa ito sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, nakaupo si Lim Ayon sa harap ng computer sa kwarto niya, naguguluhan kung tama bang tapusin ang ipinapagawa sa kanya. Pero alam niyang walang awa si Jin Ji kapag hindi niya ito sinunod. Kaya nagpatuloy siya sa trabaho sa dilim, pinipilit tapusin ang misyon sa ilalim ng bigat ng takot. Samantala, nagising si Ravas sa kama niya dahil sa matinding sakit ng tiyan. Naiinis niyang iniisip kung ito ba ang tinatawag nilang physical endurance. Pakiramdam niya parang durog ang buong katawan, at parang matatanggal pa ang balikat niya dahil lang sa simpleng laban. Galit na galit siya sa napakahinang katawan ng tao.
Bumangon siya at nagsimulang mag-ehersisyo ng seryoso, sinasabi sa sarili na siya, si Ravos Bendeca, ay hindi babagsak dahil lang sa ganitong kababawan. Patuloy niyang pinupush ang sarili hanggang sa limitasyon. Sumisigaw siya na pulalakasin niya ang walang kwentang katawan na ito kahit anong mangyari, at walang sakit ang makakapagpasuko sa kanya. Kinabukasan sa school, naglalakad si Lim Sion sa hallway habang may hawak na maliit na device. Tiningnan niya ang app dito at naisip na sobrang delikado ng ginagawa niya. Umuulit sa isip niya ang huling sinabi ni Jinji, siguraduhin handa na ang lahat. Natigil siya, litong-lito kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Bigla, may kamay na pamatong sa balikat niya. Napatalon siya sa sobrang gulat at napasigaw ng mahina. Si Ravos iyon. Kalmado nitong tinanong kung bakit siya ganun kapanik. Saglit na naisip ni Lim Ayon na humingi ng tulong kay Minho. Pero agad niya itong inalis sa isip. Kahit gaano kalakas si Minho ngayon, sobrang delikado kung madamay ito kay Jinji at sa grupo nito. Sa halip, samandal na lang siya kay Ravos ng may lungkot, desididong hindi ito idamay sa problema niya. Sa sandaling iyon, may naamoy si Ravos. Isang kakaiba, pero pamilyar na amoy. Habang iniisip niya kung saan niya ito naamoy dati, may isang babaeng may orange na buhok na natapilok sa harap nila at biglang bumagsak sa sahig. Sumigaw si Lim Ayon, Seong Yi. Nagtipon ang mga estudyante sa paligid, nag-aalalang nagtatanong kung ayos lang siya. Mabilis siyang lumuhad sa tabi nito at kinakabahang tinanong kung may sakit ba siya. Biglang malakas na umubo ang babae, pagkatapos ay nagsuka at nagsimulang manginig sa sahig. Dahilan para mataranta at magulat ang lahat sa paligid. Tahimik na pinanood ni Ravos ang eksena, sobrang nakatutok habang nagliliwanag ng pula ang mata niya. Agad niyang napagtanto ang nakikita niya. Demonic energy. Napakunot ang noo niya sa gulat. Paano magkakaroon ng ganitong enerhiya ang isang tao? May isang lalaking nagmamadaling lumapit sa babaeng nakahandusay. Seong Yi. Pasan niya ito habang pilit ginigising, saka nagdesisyong dalhin agad sa klinik. Habang dumadaan sila sa harap ni Ravos, may napansin siyang kakaiba sa palso ng babae. Isang tato. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Ang simbolo na iyon, ay ang sagisag ng Hilt family. Ang pamilyang siya mismo ang naglipol. Nagngingit-ngit sa galit, hindi niya maintindihan kung paano napunta ang simbolong iyon sa katawan ng isang tao. Sa nag-aapoy na tingin, nagdesisyon siyang siya mismo ang mag-iimbestiga. Makalipas ang ilang oras, palihim na lumapit si Ravos sa klinik habang nakahudi para matago ang pagkakakilanlan niya. Pero hinarang siya ng isang nurse sa pinto. Tinanong siya kung kaibigan ba siya ni Seong Yi at mahigpit na sinabi na kailangan nitong magpahinga at bawal ang bisita sa ngayon. Malamig ang tingin ni Ravos. Kumislap ang pula niyang mata. Mahina siyang bamulong, ginagamit ang demonic power para burahin ang kamalayan nito. Nanigas ang nurse. Pumuti ang mga mata nito. Tahimik itong umupo sa labas ng kwarto, parang nawalan ng ulirat. Pumasok si Ravos sa loob ng walang hadlang. Sa isip niya, kahit kaunting demonic energy lang, kaya pa rin niyang gawin ang ganitong antas ng kontrol, pero pansamantala lang ang epekto. Nagising na si Seong Yi at nagulat sa presensya niya. Tinanong siya nito kung sino siya. Malamig ang boses ni Ravos. Sino ka, sa ngalan ng impyerno? Nagalit ang babae at sinigawan siya dahil sa bigla niyang pagpasok. Sa isang iglap, marahas niyang hinawakan ang palso nito. Napasanggal ito sa sakit at pinagmumura siya. Ipinakita niya ang tato. Magsalita ka. Bakit may simbolo ng Hilt family ang isang hamak na tao? Galit na sumagot ang babae, sinabing walang kwenta ang sinasabi niya. Biglang kumawala ang kulay ubing demonic aura ni Ravos. Malamig ang boses niya. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, mas malala pa ang mangyayari sa'yo. Lumapit siya, nagliliyab ang pulang mata. Huling beses. Sino ka talaga? Nanigas ang babae sa takot. Sa likod ni Ravos, lumitaw ang napakalaki at nakakatakot na anyo ng isang demonyo. Napahiyaw ang babae. Di demonyo ka ba? Nanghina siya sa sobrang takot nang mapagtanto kung ano ang kaharap niya. Nauutol siya sa pagsasalita. Mahigpit na utos ni Ravos, sabihin mo ang totoo. Umiiyak na sumagot ang babae na wala talaga siyang alam. Binanggit niya ang pangalang Jae. Sinabi ni Ji na kailangan niyang magpatato kung gusto niyang sumali sa grupo nito. At ito rin ang nagbigay sa kanya ng mga diet pills.
Habang hawak ang braso nito, may naamoy si Raves. Isang pamilyar na amoy. Agad niyang nakilala. Naamoy na niya ito noon, sa Demon World. Bumalik ang alaala niya. Noong bata pa siya, naglalakad siya sa isang kastilyo sa Demon World, papunta sa isang malalim na balon, nang may pamilyar na boses na tumawag sa kanya. Paglingon niya, si Bambi iyon. Sinabihan siya nitong bawal ang lugar na iyon. Ngumiti si Batang Raves nang may pangungot siya. Huwag kang duwag. Nena si Bambi at sinabing hindi siya natatakot, ayaw lang niyang maparusahan. Malamig ang sagot ni Raves. Kung ganun, umalis ka. At nagpatuloy siya papunta sa ipinagbabawal na lugar ng walang pakialam. Ayaw sana siyang sundan ni Bambi, pero nagbago ang isip nito. Baka kung ano na namang gulo ang gawin ng batang prinsipe kung pababayaan. Kaya sumunod siya sa madilim na pasilyo. Habang naglalakad sila, kinakabahan si Bambi kung hanggang saan balak pumunta ni Raves. Sa kalaliman ng kastilyo, tinawag ni Bambi ang pansin niya. Malamig at may halong sarkasmo ang sagot ni Raves, sinasabing wala pa naman siyang sinasabi kaya hindi nito malalaman ang iniisip niya. Nahiya si Bambi at umubo. Sinabi niya na ang lugar na iyon ay nagpapaalala sa kanya ng isang lumang kwento tungkol sa mga nilalang na may mga mata na lampas sa limitasyon ng ibang lahi. Ayon sa kwento, may dalawang paraan para mawala ang paningin nila. Maaaring mabulag sila sa sobrang liwanag. O kaya naman, manghina ang mga mata nila dahil sa sobrang dilim, tulad ng lugar na iyon. Bigla siyang tumahimik. Itinaas ni Raves ang kamay, hudyat na manahimik. May, kung ano dito. Nagtago sila sa likod ng pader. Sa sahig, may isang maputlang kamay. At mula rito, tumutubo ang isang bulaklak na kulay kahel at kumikislap. Nanginginig ang boses ni Bambi. Ano yan? Lumapit si Raves para makita ng malinaw, hindi pinapansin ang babala ni Bambi na delikado. Paglapit nila, nakita nilang puno ang lugar ng ganoong mga bulaklak. At ang bangkay na nakahandusay doon. Nakilala ni Bambi, Jeremy, Hilt. Napatingin sila sa malamig na katawan na natatakpan ng mga bulaklak. Tahimik na sinabi ni Raves. Patay na si Jeremy. Dahil sa kuryosidad, iniabot niya ang kamay para hawakan ang isa sa mga bulaklak, kahit sumisigaw si Bambi na huwag niya itong gawin. Pagkakahawak niya rito, biglang may mga madudugong ugat na may tinak na lumabas mula sa ilalim nito. Hinawakan niya ang bulaklak at inamoy. Nandidiri siya sa matapang at mabahong amoy nito. Nanlaki ang mata ni Bambi sa matinding takot nang mapagtanto niya kung ano iyon. Sumigaw siya sa takot. Devouring flower yan. Pagbalik sa kasalukuyan, napagtanto ni Raves na ang amoy na nanggagaling sa babaeng nasa klinik ay kapareho ng amoy ng devouring flower na nakita niya noon. Umiiyak ang babae at nagmamakaawang patawarin siya. Tahimik lang si Raves sandali. Pagkatapos, tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana, sa ilaw ng lungsod sa gabi. Sa malayo, may isang nilalang na parang paniki ang anyo, tahimik na nakamasid sa kanya. Mukhang nakita na niya, sabik itong naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Naglakad si Raves mag-isa sa madilim na kalsada sa ilalim ng mabituing langit. Sa wakas, huminto siya sa harap ng isang saradong metal na pinto. Tattoo shop ni Jinji. Nakatayo siya sa madilim na eskinita. Iniisip ang koneksyon sa pagitan ng simbolo ng Hilt family at ng devouring flower. Nag-iisip siya kung nagkataon lang ba na lumitaw ang dalawa ng sabay. Sa ibang lugar, sa isang makitid na hallway, nagtataka ang isang miyembro ng gang kung bakit sobrang interesado ang leader nilang si Yongmo sa batang si Lim Saen. Sumagot ang kasama niya na hindi yung bata ang mahalaga, kundi yung app na ginawa nito. Tumawa nang may pangungot siya ang isang lalaking blonde habang may inilalabas sa bulsa. Mukhang nagsisimula na raw gumamit ng advanced technology ang gang nila. Ang hawak niya ay isang bagong uri ng droga, parang candy na may asol na ribbon. Sabi niya, gawa mismo ni Yongmo. Binalaan siya ng kasama niya na huwag itong gamitin, pinaalalahanan kung ano ang nangyari kay Jo Sianghai kahapon at sinabing delikado ang side effects dahil bago pa lang ito. Pero hindi siya nakinig. Wala akong pake. Basta masarap ang tama. Tinawag siyang baliw ng kaibigan niya. Sa di kalayuan, pinapanood sila ni Raves. Napansin niya ang tattoo sa leeg ng blonde, parehong simbolo ng Hilt family. At may naamoy siyang pamilyar na amoy mula rito. Tahimik siyang lumapit sa grupo. Direkta niyang tinanong, kay Jinji niyo ba nakuha ang tattoo?
Nagulat ang mga miyembro ng gang at napalingon sa kanya, nagtataka kung sino ang estrangherong ito. Lumapit ang blonde sa kanya ng mayabang. Kaibigan ka ba ni Jae-hye? Habang nangungutya, lumapit pa ito at hinawakan ang mukha ni Ravis. Matutok ang roomspito sa mas matanda sayo. Kumislap ang mata ni Ravis. Sa isang galaw na hindi nila napigilan, sinuntok niya ng malakas ang blonde at ibinagsak ito sa sahig. Natulala ang mga kasama nito. Habang napapadaing sa sakit ang blonde, lumapit ang isa pa, galit na galit, tinatawag siyang gagong bata at tinatanong kung sino ang nagsugo sa kanya. Isang suntok lang ni Ravis, tumilapon ito sa malayo. Napaatras ang iba, hindi makapaniwala. Hindi na sila binigyan ng pagkakataong magsama-sama. Sinugod agad ni Ravis ang mga natira habang sumisigaw sila ng mga banta. Isa-isa niya silang pinabagsak sa gitna ng kanilang mga sigaw. Sa desperasyon, may isang naglabas ng kutsilyo at sumugod. Pero kalmado lang si Ravis. Sa isang galaw na kasing bilis ng kidlat, tinamaan niya ito ng malakas. Bumagsak ang lalaki, inuubo sa sakit, hindi maintindihan ang nangyari. Matapos silang lahat pabagsakin, tumayo si Ravis sa harap ng huling nakatayo. Malamig ang boses niya, nagliliyab ang mga mata. Nasaan si Jinji? Tumayo ang blonde at nauutol na. Inutusan ang mga kasama niyang patayin si Ravis. Pero biglang nag-iba ang itsura niya. Nagsimulang ma-distort ang mukha niya. Unti-unti itong naging malademonyo. Nang makumplito ang pagbabago, tumingin ito kay Ravis ng mabangis at sumigaw na papatayin siya. Napansin ni Ravis ang biglang pagtaas ng demonic energy nito. Sa sandaling iyon, sumugod ang lalaki habang umaatungal. Napansin ni Ravis na nagbago ang galaw nito. Napaisip siya kung yung droga ang nagpalakas sa katawan nito. Napaatras siya at nabangga ang isa sa mga nakahandusay, dahilan para matamba siya. Tumalon sa ere ang kalaban, handang magbigay ng nakamamatay na atake sa kanya na nakahiga sa lupa. Mula sa ibaba, tinitigan ito ni Ravis ng galit. Lalong lumakas ang pulang liwanag sa mga mata niya. Samantala, sa loob ng headquarters ng gang, nagre-report si G at humihingi ng paumanhin dahil hindi pa tapos ang application. Malamig na sumagot ang isa, sinasabing narinig na niya ang dahilan na iyon dati. Dagdag ni Yongmo, malinaw na malinaw ang utos niya sa pagkakataong ito. Sinabi ni Yongmo kay G na nahuli na nila ang taong nagnakaw ng Blue Ribbon. Isang lalaking nakagapos ang dinala, sumisigaw habang inaamin ang kasalanan at nagmamakaawang patawarin siya. Paulit-ulit siyang nagmamakaawa, sinasabing hindi na niya uulitin at humihingi ng isa pang pagkakataon. Pero hindi man lang siya pinansin ni Yongmo. Kalmado nitong kinuha ang isang asul na bulaklak mula sa vase sa tabi. Lalong nagmakaawa ang lalaki, pero ang mga pakiusap niya ay nauwi sa sigaw ng matinding takot. Lumapit si Yongmo at itinulak ang bulaklak sa katawan nito. Agad na nagsimulang mabulunan ang lalaki at nakaramdam ng matinding sakit nang pumasok sa katawan niya ang likido. Sa mga huling sandali, nagmamakaawa siyang iligtas siya. Isang nakakatindig balahibong sigaw ng sakit ang pinakawalan niya. Pagkatapos, huminga siya ng huli sa isang marahas at masakit na paraan. Habang nakapalibot si Yongmo at ang mga tauhan niya sa bangkay, malamig niyang sinabi. Walang second chance. Matalim ang tingin niya sa lahat, sinisigurong malinaw ang mensahe. Nanahimik ang lahat sa bigat ng banta. Pati si Jae-hye, halatang kinakabahan. Pagkatapos, direkta siyang kinausap ni Yongmo. Sumasang-ayon ka, di ba? Sa tonong walang puwang sa pagtutol, inutusan niya itong tigilan na ang pagpatagal at dalhin agad ang hinihingi niya. Wala nang choice si G kundi sumunod, kahit labag sa loob. Sa labas, tila mas lalong dumilim ang kalangitan ng lungsod. Makalipas ang ilang oras, habang naglalakad si G sa isang madilim na eskinita, napuno siya ng desperasyon. Alam niyang malalagay siya sa malaking gulo kung hindi niya maisasagawa ang utos. Agad niyang sinubukang tawagan si Lim Sayen, galit na galit. Sa kwarto niya, nagulat si Lim Sayen nang biglang tumunog ang phone. Kinakabahan siyang sumagot, pero hindi si G ang nasa linya. Si Ravis. Tumatawag siya mula sa eskinita kung saan naganap ang laban. Malamig ang boses niya. Sinubukan kong imbestigahan mag-isa, pero hindi sila masyadong cooperative. Tumingin siya sa paligid, sa mga nakahandusay na katawan. Direkta niyang tinanong. Kilala mo ba si Jinji? Natarante si Lim Sayen.
Ipinaliwanag ni Ravis na nakita niya ang pangalan nito sa screen ng phone niya kanina. Mula sa gitna ng eskinita na puno ng mga natalo, tinanong pa niya kung alam nito kung saan nakatira ang isa sa mga lalaking iyon. Lalong kinabahan si Lim Sayen. Nasangkot ka na ba kay G? Tumanggi si Ravis. Sine-arch ko lang siya. May gusto akong i-confirm. Nasa harap ako ng tattoo shop niya ngayon pero wala siya. Habang nagsasalita, may napansin si Ravis. Isang kakaibang puting pusa ang lumitaw sa hagdan. Sa kabilang linya, nagmamakaawa si Lim Sayen na huwag na siyang makialam kay G at sinabing pupunta siya agad. Pinutol ni Ravis ang tawag. Nakafocus na ang buong atensyon niya sa pusa. Tinawag niya ito sa utos na tono. Nanigas ang pusa sa gulat. Bigla niya itong sinunggaban. Alam mo kung ano ako, di ba? Pero natatakot lang itong umiyak. Kumislap ang pulang mata ni Ravis. Intindihin mo ako, napaiyak sa takot ang maliit na nilalang. Sumunod ito, naalala ni Ravis na dati na siyang nakakita ng daga at paniki na may parehong aura. Napagtanto niya, iisang nilalang lang iyon na nagpapalit ng anyo. Tinanong niya ang tunay nitong pagkakakilanlan. Ibinunyag ng pusa na isa itong observer mula sa Demon World. Ang misyon nito ay bantayan ang mga ipinatapon. Kasama na si Ravis. Lord Ravis. Sa isip ni Ravis, napakaliit ng demonic energy nito. Nang magtaka ang nilalang kung paano niya ito natuklasan, malamig siyang sumagot. Masyado kang kapansin-pansin. Nakatayo ka pa sa dalawang paa parang tao. Napagtanto ng nilalang ang pagkakamali nito. Nagpa siya si Ravis na wala ng silbi pang tanungin ito. Sa halip, pinakawalan niya ang enerhiya niya. Lalong, nagningning ang mata niya. Direkta siyang nag-utos sa pamamagitan ng nilalang. Lumalabas ka. Nagningning din ng pula ang mata ng pusa. Nagtagumpay ang koneksyon. Sa Demon World, nakaupo si Bambi sa marangyang opisina niya. Ngumiti siya. Mas mabilis siyang natuklasan kaysa sa inaasahan niya. Isang pamilyar na boses ang nagsalita kay Ravis, may halong biro. Ang bilis mo naman. Galit na galit si Ravis. Gawa mo rin ba to? Ngumiti si Bambi ng mapang-asar, sinabing bastos naman na tawagin siyang ganyan. Hindi na pinansin ni Ravis ang pang-aasar. Matigas ang tingin niya. Anong pinaplano mo? Nagkunwaring inosente si Bambi, kaya nagbago ng tanong si Ravis. Direkta niyang tinanong ang observer na nasa anyo ng pusa. Pwedeng gumamit ng magic ang mga exile sa human world. Hindi yan ang alam ko. Umiwas ang sagot. Sa bawat patakaran, may exception. Dagdag pa ng boses na si Ravis na lang ang unti-unting makakatuklas ng totoo. Tinanong siya kung may iba pa siyang gustong malaman. Sinamantala ni Ravis ang pagkakataon. Binanggit niya ang devouring flower. Malakas at laganap ang amoy nito sa mundong ito. At alam niyang naamoy na rin iyon ni Bambi noon. Ang bulaklak na ipinagbabawal kahit sa Demon World. Nararamdaman niya ang presensya nito dito. Inamin ni Bambi na alam ng mga namamahala sa Demon World ang pagkalat ng mga demonic monsters ng Hilt family sa human world. At mahirap silang tuluyang lipulin dahil sa matibay nilang organisasyon. Kumulo sa galit si Ravis. Matalim niyang tinanong kung ibig bang sabihin nito na may natitira pang miyembro ng Hilt family sa human world. Mahinang tumawa si Bambi. Hindi na tulad ng dati ang human world. Puno na ito ng mga sabwatan. Pagkatapos, ibinigay niya ang utos kay Ravis. Dahil nandito na siya na ang magpapatuloy ng misyon, lipulin silang lahat. Dumaan ang utos sa pamamagitan ng pusa. Nagulat si Ravis sa biglaang assignment. Pagkatapos, naputol ang koneksyon, naiwan ang pusa na litong-lito. Napamura si Ravis sa inis. Ginagamit lang pala siya. Sa kabilang banda, patuloy na tinatawagan ni G si Lim Sayen pero walang sagot. Napagtanto niyang bawat segundo na lumilipas ay mas lalo siyang nalalagay sa panganib. Lalong tumindi ang galit at kaba niya habang iniisip kung nababaliw na ba ang bata at hindi siya sinasagot. Sa isang game development office, nakatanggap si Lim Sayen ng message mula kay G na halatang desperado. Maya-maya, may tumawag sa kanya na pinapapunta siya agad sa opisina. Sa huli, nag-utos si G sa phone, dakpin si Lim Sayen. Sa eskinita, muling hinarap ni Ravis ang pusa at tinanong kung gaano karami ang alam nito tungkol sa human world bilang observer. Sinabi nitong regular itong nakakatanggap ng updates at sapat ang kakayahan nitong mag-monitor. Pagkatapos, inutusan niya itong bumalik sa tunay nitong anyo. Nag-atubili ito.
Malamig na nagbanta si Raves na siya na mismo ang gagawa kung hindi ito susunod. Natakot ang pusa at sumigaw. Sa isang kislap ng liwanag, nagbago ang anyo nito. Isang maliit na demonyong babae na may asul na buhok ang lumitaw. Malamig siyang tiningnan ni Raves. Ang hina mo, pero naisip niyang may dahilan ng tiyuhin niya kung bakit ito ang ipinadala. Tinanong niya ang pangalan nito. Nalilito itong sumagot na wala siyang sariling pangalan. Nagdesisyon si Raves na pangalanan siya. Street. Pinulot lang daw niya ito sa kalsada, kaya iyon ang pangalan. At inutusan niya itong huwag kalimutan kung saan siya nanggaling. Mahinang inulit ng demonyong babae ang bagong pangalan niya. Street. May halong pagkalito at saya ang boses niya. Nagpasalamat siya kay Raves dahil sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng sariling pagkakakilanlan. Agad pagkatapos, inutusan siya ni Raves na ibigay ang lahat ng impormasyong alam niya tungkol sa human world. Masigla siyang pumayag, habang patuloy na bumabalot ang dilim sa lungsod. Samantala, nagmamadaling tumatakbo si Lim Sayan sa mga kalsada, hingal na hingal sa sobrang kaba. Alam niyang nasa panganib ang kaibigan niyang si Minho. Sinisisi niya ang sarili dahil dapat noon pa lang, tumanggi na siya na madamay sa problemang ito. Bumalik sa alaala niya ang nakaraan. Yung araw na masayang-masaya siya matapos manalo sa app development competition. Pero kinagabihan, may isang itim na sasakyan ang hamarang sa kanya. May mga lalaking lumapit at kinumpirma ang pagkakakilanlan niya bilang si Lim Sayan, ang nanalong developer. Tinuwanan ni Jae-hye ang maliit na halaga ng premyo. Ngumiti siya ng masama, mahalagang asset ka. Inutusan niya ang mga tauhan na isakay siya agad sa kotse. Habang sumisigaw sa takot si Sayan, nahulog sa lupa ang hawak niyang bouquet. Sa loob ng sasakyan, malamig na tinanong ni Yong-mo kung bakit siya nanginginig. Deal lang naman to. Pinatingin siya sa tabi niya. Isang bag na puno ng pera. 50 million won. Kapalit ng app na ginawa niya. Sinubukan ni Sayan tumutol, sinabing hindi niya ginawa ang app para ibenta. Pero malamig na sinabi ni Yong-mo na opinyon lang niya iyon. Bumakas ang determinasyon sa mukha ni Sayan. Nang maalala niya ang kaibigan niya, napagdesisyonan niyang kailangan niyang magmadali para hindi makasalubong ni Minho si Ji. Pero habang tumatakbo, may nabangga siyang tao. Nagmamadali siyang humingi ng tawad. Pagtingala niya, nanlamig siya, mga miyembro ng gang, at si Jae-hye. Ngumisi ang mga ito, sinasabing pinadali pa niya ang trabaho nila. Napaligiran siya, galit na tumingin si Ji. Tapos ka na, nanigas si Sayan sa sobrang takot. Lumipat ang eksena sa isang monitoring room. Nakasandal si Sayan sa sahig, talo at walang magawa. Sinabi ni Ji na mula ngayon, ang trabaho niya ay pamahalaan ng app mula roon. Binalaan siya na kung hindi niya gagawin ng maayos, hindi na siya makakalabas. Nang subukan niyang tumutol, sinabi nitong mino-monitor nila siya sa labas at huwag na huwag siyang magtatangkang manloko. Tuluyan siyang nawalan ng pag-asa. Sa labas ng kwarto, pinag-uusapan ng mga miyembro ng gang kung kaya ba talaga niya, tinatawag siyang mahina at clumsy. Pero kailangan nila ang app niya, para ipamahagi ang Blue Ribbon Drug. Ibinunyag nila ang pangalan ng app. I'm here. Sa loob ng kwarto, napilitang magtrabaho si Sayan sa computer habang may bantay na nangungutya sa kanya. Tinatanong kung paano magiging distribution channel ang app na iyon at tinatawanan ang pangalan nito. Sa screen, malinaw na makikita ang logo ng app. I'm here. Sa sandaling iyon, dumating si Yong-mo at tinanong kung handa na ang lahat. Ipinaliwanag niya sa mga tauhan na ang ginawa ni Lim Sayan ang pinaka-core ng operasyon nila para sa Blue Ribbon. Kapag nakuha na raw nila ang impormasyon ng mga buyer sa pamamagitan ng app, kaya na nilang kontrolin ang market kahit paano nila gusto. Ang location sharing feature ng I'm Here ang magiging pangunahing sandata nila para palawakin ang bentahan. Natuwa ang isa sa mga tauhan. Totoo ba, magbebenta na tayo ng Blue Ribbon? Seryosong tumanggaw si Yong-mo. May hawak siyang isang piraso ng Blue Ribbon candy na may masamang kulay ubing aura. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Oras na para ipakita ito sa buong mundo. Lumipat ang eksena sa school courtyard. Isang estudyante ang niyayaya ang kaibigan niya na sumali sa isang app at i-add siya bilang friend. Nagtanong ang babae kung anong app iyon. Lumabas sa screen ang logo ng I'm Here. Ipinaliwanag ng kaibigan na bawat ma-add na friend ay may cashback na 30,000 won.
Parang kidlat na kumalat ang balita sa classroom. Excited ang mga estudyante sa madaling pera at nagunahan silang mag-invite. May isang estudyante pa na pinilit ang kaklase niyang sumali agad. Nadiskubre rin nila na may special event para sa bagong users. Makakakuha sila ng weight loss product na tinatawag na Blue Ribbon. Ipinopromote ito bilang certified healthy food. Dahil maganda ang pangalan, mas lalo nila itong nagustuhan. Sa headquarters ng gang, nagulat ang isang miyembro sa sobrang dami ng bagong user sa loob lang ng isang araw. Habang nagbabrowse si G sa phone niya, hindi siya makapaniwala sa bilis ng success. Sinabi ng kasama niya na dahil iyon sa galing ni Yongmo. Pagkatapos, tinanong ni G sa nasirang shop niya kung nahuli na ba ang gumawa nito. Sumagot ang tauhan na sinuri niya ang CCTV, pero may kakaiba siyang nakita. Sa recording, isang paniki lang ang lumabas. Nagulat si G. Pumunta sila sa monitoring room. Sa screen, makikita ang close-up ng isang pangit na nilalang na parang paniki, diretsyong nakatingin sa camera. Nang tanungin niya ang ibang camera, may isa pang recording. Isang malaking daga na nakangiti sa camera. Sumabog sa galit si G. Anong kalokohan to? Hindi talaga ito makatuwiran. Sa sandaling iyon, may tauhan na nagsabi na dumating na ang shipment ng Blue Ribbon. Nagdesisyon si G na umalis agad. Habang papalubog ang araw, nakatayo si Raves sa isang eskinita, naka-school uniform. Tinawag niya si Street na nagtatago sa anyo ng pusa. Nakita niya ito sa demonic form, nag-eehersisyo. Dahilan nito, nagpapapayat daw siya. Agad siyang pinutol ni Raves at tinanong tungkol sa investigasyong ipinagawa niya kahapon. Excited na sinabi ni Street na sa wakas, nalaman na niya ang hinahanap niya. Bumalik sa alaala ni Raves ang huling laban niya. May nakita siyang mga piraso ng asul na candy sa tabi ng isa sa mga tauhan. Inamoy niya ito noon. Parehong amoy ng devo-uring flower. Doon niya napagtanto na ang candy ang dahilan kung bakit biglang lumakas ang mga kalaban niya. Hindi siya makapaniwala kung paano nila nakuha ang bulaklak na iyon na kahit sa Demon World ay halos wala na. Alam niyang kailangan ng host para mapalago iyon. Pagbalik sa kasalukuyan, sinabi ni Street na ang pangalan ng candy ay Blue Ribbon. Kumakalat ito sa mga tao bilang weight loss pills at health supplements. Nang tanungin ni Raves ang sangkap nito, sinabi niyang mahirap matuntan ang pinagmulan dahil sobrang sikreto ang manufacturer. Kumulo sa galit si Raves. Akala niya wala itong silbing impormasyon. Nagmadali si Street na tumutol. Sinabi niyang mabilis at malakihan ang pagkalat nito kamakailan. Kung susundan nila ang lugar kung saan pinakakonsentrado ang demonic energy, mahahanap nila ang pinanggagalingan. Pinagalitan siya ni Raves. Bakit hindi mo pa ginawa mag-isa? Natakot siyang sumagot. Iniutos daw ni Bambi na sumama siya kay Raves. Lalong naghinala si Raves nang marinig ang pangalan ni Bambi. Matalim ang tanong niya, "Nire-report mo ba lahat sa kanya?" Biglang umiyak si Street at nagsorry. Isa lang daw siyang mababang nilalang na kailangang sumunod sa utos ng dalawa. Pinapili siya ni Raves. Pumili ka, ako o si Bambi. Nanigas si Street, hindi makapagdesisyon. Nag-alok si Raves. Kapag siya ang pinili nito, tutulungan niya itong umangat at hindi na maging mababang nilalang. Habang lumilitaw ang madilim na aura sa likod niya, napuno ng saya si Street. Lumuhad siya sa harap ni Raves. Ipinahayag niya ang buong katapatan at iniaalay ang dugo at katawan bilang tanda ng pagsunod. Ngumiti si Raves ng kontento. Iniabot niya ang kamay at tinanggap ang panunumpa. Bilang si Raves Bendica, tinanggap niya si Street bilang personal niyang tagasunod. Sa sandaling mabuo ang kasunduan, may maliit na espiritong kumawala mula sa ulo ni Street, simbolo ng koneksyon nito sa dating amo. Ngumiti si Raves ng matagumpay. Bambi, tapos na ang papel mo. Matapos makuha ang buong katapatan ni Street, agad niya itong inutusan na pumunta sa lugar kung saan pinagsasama-sama ang mga shipment ng Blue Ribbon. Masiglang sumunod si Street. Sa gabi, dumating sila sa isang malawak na container area na balot ng katahimikan at dilim. Kinumpirma ni Street na dito pinakakonsentrado ang demonic energy ng Blue Ribbon. Nagdesisyon si Raves na buksan ang isa sa mga container para silipin ang laman. Pero napansin ni Street na makakapal na kadena ang nakapulupot sa pinto, humahadlang sa misyon nila. Inutusan siya ni Raves na umatras. Sa isang hampas na may kasamang demonic power, winasak niya ang kandado at mga kadena,
dahilan para mapatanga si Street. Dahan-daang bumukas ang pinto ng container. Tumayo sila sa bungad, handa sa kung anuman ang nasa loob. Pero ang unang sumalubong sa kanila ay isang sobrang baho at nakakasukang amoy, napilitan silang umatras at takpan ang ilong. Sa loob, puro devouring flower, isang buong shipment nito, nagliliwanag sa masamang kulay ubing aura. Agad na naintindihan ni Raves. Ito ang totoong pinagmulan ng Blue Ribbon Drug. Biglang bumalik ang isang masakit na alaala sa isip niya. Noong bata pa siya, matindi siyang sinasanay ng tiyuhin niya. Sa alaala, nilalay siya ng tiyuhin, tinatawag siyang mahina at bastos. Galit na sinagot iyon ng batang si Raves, minumura at tinatawag ang tiyuhin na kadiri. Lumala ang laban. Sumigaw ang tiyuhin na kung hindi siya magiging mabait, mas mabuting mamatay na lang siya. Sa isang malakas na hampas, natalo si Raves at itinapon mula sa gilid ng isang napakataas na bangin. Habang bumabagsak, pasigaw niyang minura ang tiyuhin. Tumawa ang tiyuhin sa itaas, iniisip kung mamamatay na ba siya sa ganun lang. Pagkatapos, bumaba rin ito para sundan siya. Bumagsak ng malakas ang maliit na katawan ni Raves sa lupa. Biglang lumitaw ang tiyuhin sa tabi niya, nang aasar. Patay ka na ba? Nagulat si Raves. Paglingon niya, napagtanto niyang nahulog siya sa isang napakalaking kuweba. Punong-puno ng devouring flower. Tumutubo ito mula sa hindi mabilang na mga bangkay. Nanlaki ang mata niya sa sindik. Doon niya naintindihan. Ito pala ang pinagtatagwan ng bulaklak sa lahat ng panahong iyon. Bumalik sa alaala niya ang mga aral tungkol sa pinagmulan ng bulaklak. Nang maghiwalay ang liwanag at dilim, at likhain ang mga nilalang na hindi kailanman maaaring magsanib, may ibang mga bagay na umusbong. May isang bulaklak na tumubo sa lugar kung saan nagtipon ang mga nilalang na iyon. Pinakain ito ng labi ng mga anghel at demonyo. At ang tanging pagnanais nito, ang lumamon, isang nakakatakot na katotohanan ang lumitaw sa isip niya. Ang tunay na layunin ng bulaklak na ito ay ang ganap na paglipol sa buong mundo. Bumalik pa ang alaala sa mas malayong nakaraan. Bata pa siya, nakatayo sa tabi ng tiyuhin, kaharap ang isang higanteng buhawi ng kulay ubing demonic energy. Parang naghahanda silang harapin ang isang dakilang kapalaran. Pagbalik sa kasalukuyan, nalito si Street. Sinabi niyang ang narinig niya ay nilinis daw ng Demon King, ama ni Raves, ang buong Demon World at tuluyang winasak ang bulaklak na ito. Dapat daw ay nasunog na ito hanggang sa pinakapuno. Nagtaka si Raves. Kung totoo iyon, paano magkakaroon ng ganito karaming devouring flower dito? Pagkatapos, ibinahagi niya kay Street ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang bulaklak na ito ay unang lumitaw sa human world. Nagulat si Street. Ipinaliwanag ni Raves na ang human world ay isang gitnang lupain. Hindi ito ganap na liwanag o ganap na dilim. Isang magulong halo na kayang humantong sa alinman sa dalawa. Naalala niya rin na sa kasaysayan ng tao, nakasaad na naubos nila ang bulaklak 1,000 taon na ang nakalipas. Pero ang nakikita niya ngayon ay taliwas sa lahat ng alam niya. Kung sabay itong lumitaw sa parehong mundo, at sabay ring nawala. Iisa lang ang ibig sabihin. May isang taong nagbalik nito. Biglang may boses at sinag ng ilaw na bumasag sa dilim, pumutol sa iniisip niya. Habang sinusubukang intindihin ni Street ang ideya na may mastermind sa likod nito, may isang grupo ng mga lalaki ang lumitaw mula sa dilim, pinangungunahan ng isang taong nagsalita sa mapanganib na tono. Sino kayo para manghimasok dito? Biglang may isang miyembro ng gang ang nakakilala kay Raves. Sumigaw ito, tinatawag si G at sinasabing siya rin ang gagong Samira sa tattoo shop. Mahinang sinabi ni Street kay Raves. Siya si Jean G. Lumapit si Jay Hay, galit na galit, at sinigawan si Raves. Sino raw siya, paano siya naglakas loob sirain ang shop niya, at paano niya nahanap ang lihim na lugar na ito? Hindi siya pinansin ni Raves. Diretso siyang nagtanong. Ikaw ba ang namamahala sa mga container na to? Ngumiti si G nang may pang-aasar. E ano kung oo? Kalmadong nagpatuloy si Raves, nagliliwanag ang mga mata. Alam mo ba kung ano ang raw materials ng mga produktong yan? Ngumiti si G nang masama. Balak mo bang magnakaw ng trade secrets namin? Napabuntong hininga si Raves. Aminado ako, hindi ko to personal na problema. Pero tumalim ang tingin niya. Pero kung pababayaan ko to, may mapait na may iwan sa loob ko.
Naglabas siya mula sa bulsa ng mga piraso ng blue ribbon at binalaan ang mga tauhan niya kung ano ang mangyayari kapag pumalpak ulit sila, lalo na kung malaman ni Yongmo. Pagkatapos, inialok niya ang mga iyon at sinabing special distribution iyon para sa kanila. Biglang kumislap ang kasakiman sa mga mukha ng mga tauhan. Hindi sila makapaniwala, libre talaga to, mahigpit silang sinabihan ni G. Tumahimik kayo, lunukan niyo agad. Agad nila itong nilamon ng may matinding kasakiman. Napansin ni Lavis na malapit na ang labanan. Inutusan niya si Street na magtago. Manatili ka dyan. Sa lakas mo ngayon, makakaabala ka lang. Agad siyang sumunod. Unti-unting nagbago ang itsura ng mga lalaki. Nabaluktot ang mga mukha nila. Ngumiti si G nang nakakatakot. Durugan niyo na ang gagong yan. Sabay-sabay silang sumugod kay Lavis. Tahimik lang siyang nakatingin, iniisip. Mga tanga, nalulunod sa yabang, hindi man lang alam kung ano ang lason na sinisinghot nila. Nagliwanag ang mata niya ng pula. Ramdam niya, punong-puno na ng demonic energy ang lugar. Sapat para gamitin niya. Hinamon niya silang lumapit. Sumugod ang mga kalaban. Inilegan niya ang suntok ng isa, sabay kontra na nagpatili sa attacker sa sakit. Sunod-sunod ang mga atake, pero isa-isa niya silang pinabagsak. Biglang may yamakap sa kanya mula sa likod. Sumuntok siya ng malakas sa mukha ng isa pang kalaban. Sumigaw ito sa sakit habang nagngangalit si Lavis. Kailangan niyang tapusin agad, pero nagawa pa rin siyang ihagis ng isa sa sahig. Sumugod naman ang isang malaking lalaki, na counter niya agad. Mula sa pinagtataguan niya, napasigaw si Street sa takot para sa kanyang master. Samantalang si G, nanunood lang na may kumpiyansa at mapang-asar ng ngiti. Napaligiran si Lavis ng mga lalaking ang mga mukha ay naging parang demonic masks. Sabay-sabay silang umatake, nahihirapan na siyang i-block ang mga suntok. Napansin niya, mas lumakas sila, mas malaki ang 12 na kinuha nila. Kailangan niyang baguhin ang strategy. Lumiko siya papunta sa bukas na container na puno ng demonic flowers. Bigla niya itong inihagis sa kanila. Sumabog ang alo ng lilang aura at nilamon ang mga kalaban. Sa harap ng container, nagsimulang bumagsak ang mga tauhan, ubo, hingal, halos masakaw sa purong demonic energy. Hindi kinaya ng maruruming katawan nila. Si Lavis mismo, napasimangot. Ang baho, hindi ko matake ang amoy na to. Pero kasabay nito, naramdaman niya. Mas malakas ang reaksyon ng demonic energy niya sa kumakalat na kasamaan. Lumakas siya, sumugod ulit siya. Isang malakas na suntok, bagsak ang isa. Ang isa pa sumigaw sa sakit. Kinonsentre niya ang energy sa kamao at nagpakawala ng isang devastating punch. Tumalsik ang dugo, tuluyan nang naubos ang isa. May sumipas sa kanya, naiwasan niya, hinayla ang lalaki, inikot sa ere, at walang awa na tinapakan ang binti nito. Sumigaw ito sa sakit. Isang baliw na mukhang attacker ang sumugod habang sumisigaw na papatayin siya. Iniwasan ni Lavis at binigyan ng isang matinding suntok. Knockout. Bumagsak ang huling kalaban. Napatigil si G sa kinatatayuan niya, nanlalamig sa takot. Hindi siya makapaniwala. Ano ba talaga ang nilalang na to? Huminga ng mabigat si Lavis habang lumingon sa kanya. Nagliwanag ang mata niya ng nakakatakot na pulang ilaw. Habang tumatayo siya, sumabog ang napakalaking demonic aura sa likod niya. Nanlaki ang mata ni G sa sobrang takot. Multo ba siya, o mas masahol pa? Biglang nagpalit ang eksena. Isang maliwanag na stage. May banner ng isang competition. Sa ilalim ng spotlight, isang batang ballerina ang eleganteng sumasayaw. Sa ibang lugar, kinumpirma ng isang babaeng nagngangalang Kang Hanju na ang batang iyon ay ang anak niyang si Yuri. Nakaupo si Kang Hanju sa isang marangyang kwarto, pinapanood ang performance sa malaking screen. Sa galing niyang yan, kaya niyang makapasok sa top ballet company. Biglang pumasok ang dalawang lalaki. Tinanggap niya sila bilang important client. Pero agad nagbago ang ugali niya. Anong ginagawa niyo dito? Pumasok kayo na parang mga gangster. Malamig na nagsalita si Yongmo. Pasensya na kung ganun ang dating. Pagkatapos, inilapag niya sa mesa ang isang malaking garapon na puno ng asul na pills. Personal delivery. Malaking order ng blue ribbon. Nanigas ang babae. Nanginginig ang mukha niyang nakikita sa refleksyon ng salamin. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Yongmo. Kami na ang bahala sa lahat, mula production hanggang sa benta. Pero halatang kinakabahan si Kang Hanju.
Sigurado ba, naligtas talaga yan? Ngumisi ang lalaki. Ngayon ka lang nagtatanong. Tumingin siya sa screen kung saan sumasayaw ang anak nito. At sa kanya ibinunyag ang nakakatakot na katotohanan. Matagal na pala nitong pinakain ng maraming blue ribbon ang sariling anak bago pa ito pinasampas sa stage. Sa stage, nagsimulang lumabas ang epekto ng droga kay Yuri. Biglang pumihit ang leeg niya sa nakakatakot na anggulo. Ang paa niya, umikot sa paraang hindi na normal. Nanigas si Kang Hanju habang nakatingin sa screen. Yuri. Nagsimulang ma-distort ang mukha ng bata. Samantalang malamig lang na nanunood si Yongmo. Mukhang nagmadali ka masyado. Habang pilit pang sumasayaw si Yuri sa isang masakit at baluktot na pose, tinanong niya ang ina nito. Ilan ba ang pinainom mo sa kanya? Napahiyaw ang babae. Tumigil ka na, Yuri, tama na. Biglang napabaluktot pa atras ang katawan ng bata, lampas na sa limitasyon ng tao. Bumagsak siya sa stage at napasigaw. Nagkagulo ang buong auditorium. Nataranta ang mga tao. Habang tumatakbo ang mga guard papunta sa kanya, tuluyang bumagsak ang ina sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, napalitan ng galit ang lungkot niya. Sinungaling kayo, sabi niyo walang side effects. Malamig na sagot ni Yongmo. Kung sinunod mo ang tamang dosage. Parang siya pa ang sinisi. Itinuro niya ang katawan ng bata na halos hindi na gumagalaw. Wala nang pag-asa yan. Dagdag pa niya ng may banta. Kung gusto mong mabuhay siya, kailangan mong patuloy na ibigay ang gusto niya. Ibig sabihin, ang droga. Napahiyaw sa takot ang babae habang mahigpit na yakap ang garapon. Ngumiti si Yongmo. Mahalaga ka na naming client ngayon. Hindi na mabubuhay ang anak mo kahit isang araw nang wala ang blue ribbon. Tuluyan ng gumuho ang babae. Sumisigaw siya tungkol sa lahat ng perang ipinuhunan niya sa anak, na parang doon lang umiikot ang tunay niyang motibo. Ngumiti si Yongmo ng matagumpay habang nakayuko na lang ito sa mesa. Biglang tumunog ang cellphone niya. Lumabas ang pangalan, GJ Hai. Napakunot ang noo niya. Sa screen, makikita si G, hawak at halatang takot. Pasensya na, Yongmo. Biglang may lumitaw sa likod niya. Si Lavis. Direkta niyang tinanong. Ikaw ba ang gumagawa ng blue ribbon? Nanlaki ang mata ni Yongmo. Sino ka ba? Kalmado ang boses ni Lavis mula sa phone. Ako ang hinahanap mo. Tingnan mo mabuti. Agad na pinatay ni Yongmo ang tawag. Lumapit siya sa client. May urgent na kailangan akong asikasuhin. Sa container yard, nakatayo si Lavis sa gitna ng mga taunang tauhan. Tinanong niya si Street, bakit gumagamit ng droga ang mga tao? Diretsyong sagot ni Street, tanga sila, at mayabang. Tinitigan ni Lavis ang isang piraso ng blue ribbon. Kahit alam nilang delikado, iniisip nilang hindi sila maa-addict. Dahil wala silang pinaniniwalaan. Kaya kumakapit sila sa mga walang kwentang bagay na tulad nito. Biglang napalingon siya. Lord Lavis, may paparating. Sumigaw si G. Yongmo. Lumabas si Yongmo mula sa pagitan ng mga puno. Kalmado ang mukha. Ikaw ba ang naghahanap sa akin? Ikaw rin ba ang may gawa sa nangyari sa tattoo shop? Malamig ang tingin ni Lavis. Wala akong interes sa basura tulad mo. Tinaas niya ang blue ribbon. Saan mo nakuha to? Hindi dapat madaling makuha ng isang tao lang ang ganito. Natigilan si Yongmo. Isang tao lang. Doon nagsimulang pumasok ang duda sa isip niya. Naalala niya ang nakaraan. Isang sirang apartment na puno ng gamot. Nakita niya ang ama niyang nakahandusay. Kanina pa ito nagmamakaawa ng gamot. Sinubukan pa niyang sipin para magising. Pero huli na, patay na ito. Walang lungkot ang naramdaman niya. Buong buhay mo, adik ka, at adik ka rin namatay. Pero biglang sumabog ang emosyon niya. Hindi dahil namatay ang ama niya, kundi dahil wala na siyang source. Paano na ako kukuha ngayon? Sumisigaw siya sa desperasyon. At bigla, nagliwanag ng demonic purple ang mga mata ng bangkay. Nanigas si Yongmo sa takot. Dahan-daang tumayo ang katawan ng ama niya. Napaatras siya. Ama, pero hindi na iyon ang ama niya. Mula sa katawan, lumabas ang isang madilim na aura. Isang demonic entity na may kumikislap na mga mata. Isang misteryosong boses ang nagsalita. Malungkot ka ba sa pagkamatay ng lalaking ito? Natulala si Yongmo. Nag-alok ang nilalang. Kung gusto ng lungkot mo, kaya ko siyang ibalik. Pero biglang humagalpak si Yongmo sa baliw na tawa. Malungkot. Sa wakas nga patay na siya. Sumigaw siya sa demonyo.
Hindi ko kailangan ng walang kwentang ama na yun. Ang kailangan ko lang, yung droga na binibigay niya. Tahimik na tinanggap ng nilalang ang sagot niya. Pagkatapos, nag-alok ulit ito. Inumin ng bulaklak na kumakain ang bangkay ng ama mo. Mula sa katawan, lumitaw ang isang kumikislap na lilang bulaklak. Kapag ginawa mo yan, mabubuo ang kasunduan natin. At makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Babala pa nito, kapag may nagtaksil sa katapatan mo o tumanggi sa bulaklak na ito, patayin mo sila. Paprotektahan ka ng kasunduang ito. Nagliwanag ang mga mata ni Yongmu sa parehong damanak na liwanag. Lumapad ang baliw niyang ngiti habang hinawakan ang bulaklak. Tinanggap niya ang alok. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang bulaklak at ang matitinik nitong ugat. At isinaksak ito sa bangkay ng sarili niyang ama. Doon natapos ang madilim na kasunduan. Bumalik sa kasalukuyan. Inulit ni Yongmo ang sinabi ni Lavas ng may pangmamaliit. Isang tao lang, talaga ba? Napansin ni Lavas ang kumpiyansa niya. Mukhang may pinaniniwalaan ka na. Tumango si Yongmo. May nagbigay sakin ng bagong buhay. Agad na naintindihan ni Lavas. Tama ang hinala niya. Nakipagkasundo si Yongmo sa isang demonyo. Ngumiti si Lavas nang may pangungutya. Hindi ko alam kung anong klaseng basura ang pinaniwalaan mo. Pero pareho kayong kawawa. Ikaw at yung demonyong yun. Nang inagsagalit si Yongmo. Inutusan niya ang mga tauhan niya. Dalhin niyo sakin ang gagong yan. Biglang lumabas si Street mula sa pinagtataguan niya, naiirita habang tumatakbo. Pero mukhang nabor na si Lavas sa sitwasyon. Tipusan na natin to. Sa kabilang banda, mabilis na tumatakbo ang isang ambulansya sa madilim na lungsod. May nagsasalita sa loob. Simula nung lumabas ang app na I'm Here, sobrang dumami ang orders. Sa loob, katabi ni Kang Hanju ang anak niyang si Yuri, na baluktot na ang katawan. Nagkomento ang isa. Malaking success na to. Sa bilis na to, madali na lang palakihin ang client sa buong bansa. Global company na kaya tayo. Sa headquarters, nagyayabang ang mga tauhan. Binuksan na ni Boss Yongmo ang distribution sa China at Japan. Walang imposible basta siya ang namumuno. Sa monitoring room naman, nakaupo si Limay, nanginginig habang tinitingnan ng screen. Mabilis ang pagkalat ng app. At dahil doon, mabilis ding kumakalat ang droga. Kasalanan ko to. Kinakagat niya ang kuko niya sa takot. Sana may pumihil na dito. Bumalik sa battlefield. Sumigaw si G. Boss, hindi tao yang lalaking yan. Tahimik lang na nakatayo si Lavas sa gitna ng kaguluhan. Nasaan na yung hinihintay ko? Naalala ni Yongmo ang utos ng demonic entity. Patayin ang lahat ng tumatanggi sa bulaklak. Buong pagpapasakop, bamulong siya. Susundin ko ang utos niyo, Lord Borhill. Umalangaw muli sa isip niya ang kasunduan. Patayin ang sinumang magtaksil. Lumuhad si G sa takot. Boss, hindi lang ordinaryong estudyante yan. Baka konektado siya sa gumagawa ng bagong droga. Napakunot ang noo ni Lavas. Bagong droga, bago pa niya maintindihan ang sitwasyon. Biglang lumitaw si Yongmu sa likod niya. Kumikislap ang mga mata nito sa lilang liwanag. Nagsimula ang marahas na laban. Agad napansin ni Lavas, mas mabilis at mas malakas ito kaysa sa mga nakalaban niya kanina. Ibang level, samantala, nagulat si Yongmo. Paano niya nabablock ang mga atake? Siya rin ba, pinagpala ng Panginoon ko? Buong paniniwala niyang sinabi, siya lang ang Diyos ko. At akin lang siya. Doon naging malinaw ang lahat kay Lavas. Yung sakam na tingin, yung mabahong aura. Ngumiti siya ng may kumpiyansa. Alam ko na kung sino ang Diyos mo. Borhill, nanlaki ang mata ni Yongmo. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Sinamantala ni Lavas ang pagkabigla niya. Ngumiti siya ng malamig. Sa dami ng tao, dun ka pa talaga kumapit sa isang talunang basura. Dahil sa sobrang baba ng standards ni Yongmo, lalo itong nagngalit sa galit. Sumigaw siya sa mukha ni Lavas. Huwag mong bastyusan ang nag-iisang nilalang na naawa sakin. Pero hindi tumigil si Lavas. Siguro naawa talaga siya sa kalagayan mo. Mukhang desperado ka na, kaya napilitan pa siyang lumabas sa pinagtatagwa niya para hanapin ka. Lalong napatili sa galit si Yongmo. Hindi mo siya pwedeng bastyusan. Hindi ka karapat-dapat magsalita tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, malamig ang tingin ni Lavas. Naalala niya si Borhill. Naalala niya ang madugong laban noon laban sa pamilya Hill. At malinaw sa isip niya.
Kung paano tumakas ang duwag na iyon mag-isa para iligtas ang sarili. Kung ulo ang dugo ni Lavas. Yung duwag na yun, ginagalang na parang hari ngayon. Nasaan na kaya siya nagtatago? Samantala, lalo namang nag-alab ang galit ni Yongmo dahil sa sunod-sunod na pang-iinsulto. Sumabog ang napakalakas na demonic aura mula sa kanya. Napangiwi si Lavas at tinakpan ang ilong. Sobrang baho. Doon pa lang, sigurado na siya kung saan galing ang kapangyarihan nito. Tuluyan nang nawala ng kontrol si Yongmo. Sumugod siya habang sumisigaw. Papapatayin ko ang kahit sinong bastyusan ang Panginoon ko. Isang malakas na atake, at binagsak niya si Lavas sa lupa. Nahihirapang tinanggap ni Lavas ang tama. Tumayo si Yongmo sa ibabaw niya at sunod-sunod na pinagbubugbog siya habang inuulit ang pangalan ng master niya. Halos mabaliw na siya sa galit. Kumagat ngipin si Lavas. Baliw na siya, nilamon na siya ng demonic energy. Talagang papatayin niya ako. Isang uling malakas na suntok ang pinakawalan ni Yongmo. Sa malayo, sumigaw si Street. Lord Lavas. Habang tuloy-tuloy ang bagbog, napagtanto ni Lavas. Nasa limit na ang katawan niyang tao. Nanginginig si Street sa pinagtatagwan niya. Kung nasa Demon Realm lang kami, tapos na sana ang laban. Sa Demon World, pinapanood ni Barkan at Bambi ang laban sa pamamagitan ng Magic Mirror. Synchronized na siya sa Noong Flower, sabi ni Bambi. Akala ko kakayanin ni Lavas ang simpleng test subject, lalo na't may Demon Bloodstone siya. Nag-alala siya, kung magpatuloy to, baka mamatay talaga siya. Kapag nangyari yun, mabubura ang kaluluwa niya. Biglang nagtanong si Barkan, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ni Lavas? Napaisip si Bambi. Halos lahat naman kinaiinisan niya. Ngumiti si Barkan. Dumi. Tinatamaan siya sa linas. Hindi niya kayang tiisin ang kahit anong marumi. Sa lupa, duguan at nahihirapan si Lavas. Isang salita ang lumabas sa bibig niya. Kadiri. Habang tumataas ang pagkasuklam niya, napasigaw siya sa isip. Hindi ko na kaya ang baho nito. Bigla niyang hinawakan ang pulso ni Yongmo. Sa sobrang lakas, napaatras ito sa gulat. Tumingin si Lavas sa kaliwang kamay niya. Parang may bumabalik. Parang bahagi ng dati niyang sarili. Ilang sandali ng katahimikan. Tumayo siya. Bumalot ang demonic energy sa braso niya. Ayoko nang hawakan ang mabahong bangkay na yan. Sa isang iglap, sumugod siya. Isang mabilis na suntok. Diretso sa mukha ni Yongmo. Napahiyaw ito sa sakit. Paano? Paano may ganitong lakas ang isang tao? Sa gilid, sumigaw si Street sa tuwa. Lord Lavas. Ngumiti si Lavas nang may pangungutya. Tao lang, sabi mo. Sa likod niya, bahagyang lumitaw ang anino ng tunay niyang demonic form. Isa pang malakas na suntok. At tumilapon si Yongmo sa lupa. Nagsisigawan sa takot ang mga tauhan nito. Gumagapang paatras si Yongmo. Sino ka ba talaga? Sa isang iglap, nasa harap na siya ni Lavas. Tumahimik ka. Ang baho ng bunganga mo. Isang huling suntok. Bumagsak si Yongmo, walang malay. Sa Demon World, gulat na gulat si Bambi. Saan nanggaling? Yung lakas na yun. Ngumisi si Barkan. Nagising ang test subject. At dahil sa baho niya, sumakit ulo ni Lavas. Hindi niya kayang tiisin ang dumi. At kapag samobra ang pagka-obses niya sa kalinisan, bahagyang nagigising ang tunay niyang kapangyarihan. At nagagawa niyang gamitin ang bahagi ng dati niyang lakas. Napatingin si Bambi ng may gulat. Ibig sabihin, nagagamit pa rin niya ang dating powers niya kahit nasa katawan ng tao. Sinabi niya na kahit may Demon Bloodstone, imposible dapat para sa isang makasalanan na ilabas ang buong demonic power sa mundong ito. Ngumiti si Barkan. Hindi ordinaryo si Lavas, kahit ano pa sabihin ng iba. Pagkatapos, may halong pagmamalaki niyang sinabi. Mana lang sakin ang pamangkin ko. Matapos bumagsak si Yongmo sa lupa, ungol ng ungol sa sakit, malamig na lumapit si Lavas. Tanga, magpasalamat ka na lang. Ipinaliwanag niya na swerte ito dahil bawal siyang pumatay gamit ang katawan na ito. Sumigaw si Yongmo sa gulat. Paano mangyayari yan? Ako ang direktang pinagpala ni Lord Bor. Biglang may naisip si Yongmo. Ngumiti siya ng baliw. Kailangan ko lang ng mas marami pang blue ribbon. Pero naramdaman agad ni Lavas ang balak niya. Huwag mo nang subukan. Tatapusin ko to, pero hindi kita papatayin. Nag-ipon ng purple demonic energy sa kamay ni Lavas. Sa isang iglap, sumugod siya. Isang malakas na suntok.
Tuluyang dinurog si Yongmo. Pagkatapos ng laban, nakatayo lang si Lavis habang ang kalaban niya ay walang malay, bagbog at halos hindi na makilala ang mukha. Huminga siya ng maluwag at tinakpan ang ilong. Sa wakas, nawawala na rin ang baho. Sa headquarters ng grupo, nanginginig sa takot si Yok habang nakatitig sa computer. Punong-puno ng nakakatakot na statistics ang screen ng I'm Here app. Napagtanto niya, wala na sa kontrol ang lahat. At hindi ito ang gusto niyang mangyari. Naalala niya ang mahirap niyang buhay sa school. Sa pilitang pakikasama, pekeng relasyon sa loob ng classroom. Araw-araw, kailangan niyang magpanggap para hindi maging target. Magkunwaring gusto ang mga bagay na ayaw niya. Magkunwaring galit sa mga taong wala naman siyang pakialam. Hindi siya makabuo ng totoong koneksyon sa kahit sino. Naalala niya kung bakit niya ginawa ang app. Gusto lang niyang tulungan ang mga tao na makahanap ng tunay na koneksyon. Pagbalik sa realidad, napasigaw siya sa galit at desperasyon. Hindi ko ginawa ang app na to para magbenta ng droga. Sa labas, napansin ng mga tauhan na nagloliko ang app sa mga phone nila. Ano to? Bug ba to? Napagtanto ni Yok na kaunti na lang ang oras niya. Agad siyang kumuha ng upuan at hinambalos ito sa pinto para maharangan. Nagsimulang kumatok at sumipa ang mga tauhan sa labas. Buksan mo to. Ano bang ginagawa mo dyan? Pero nakatayo lang si Yok sa harap ng computer. Kailangan kong burahin ang app. Habang buhay, habang may sumisigaw ng banta sa labas, desperado niyang pinapabilis ang deletion. Biglang, basag, binato ng mga tauhan ang bintana at pumasok sa loob. Putang, sinugod siya at hinawakan mula sa likod. Anong ginagawa mo? Binagsak siya sa sahig. Napansin ng iba ang screen. Hoy, umaandar na yung deletion. Binabagsak niya yung server. Pigilan niyo siya. Kapag nalaman ni Yongmo to, patay tayong lahat. Kahit binubugbog sa sahig, nagtiis si Yok. Hanggang matapos lang ang deletion. Napansin niya ang basag na salamin sa tabi. Kahit ano, bigla niyang sinaksak ang humahawak sa kanya gamit ang piraso ng salamin. Nakalaya siya. Agad siyang kumuha ng fire extinguisher. Galit at determinasyon ang nasa mata niya. App ko to, mga hayop kayo. Pinakawalan niya ang extinguisher sa mukha nila. Napuno ng makapal na puting usok ang kwarto. Baliw ka na ba? Sa gitna ng ulap, nakita ni Yok. Tapos na ang deletion. Natapos niya, pero biglang may lumabas mula sa usok. Hinawakan siya ng malakas at ibinagsak ulit. Talaga lang ha, pinilit siyang hawakan sa sahig. May tali ba? Diyan. Habang hinihingal at halos mawala ng pag-asa si Yok, naisip niya. Hanggang dito na lang ba? Biglang, isang malamig na boses ang narinig mula sa ulap. Sino ang may lakas ng loob? Hawakan ang tauhan ko. Napalingon ang lalaki sa gulat. Biglang may kamay na lumabas mula sa usok at hinawakan ang mukha niya. Si Lavis. Isang iglap lang, bagsak agad ang lalaki. Hang! Sunod-sunod na malalakas na suntok. Hindi man lang nakapag-react ang iba. Parang multo gumalaw si Lavis sa loob ng ulap. Sa ilang segundo, lahat ng tauhan, nakahandusay na. Nakatayo siya sa gitna ng mga talunan, kumikislap ang pulang mata niya. Hindi ko hahayaang may kumuha ng kahit ano na akin, kahit ikamitay ko pa. Mula sa sahig, mahina at litong tinawag siya ni Yok, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Bumalik sa alaala ni Yok. Magkasama silang nakaupo ni Lavis habang excited niyang ipinapakita ang app na ginagawa niya. I'm Here, ang pangalan nito. Isang platform para sa mga taong may parehong interes, pwedeng mag-share ng location at gumawa ng study groups. Namangha si Lavis sa kakayahan ng kaibigan niya. Napansin niya ang kumikislap na pulang button sa app. Umamin si Yok na matagal na niyang pinagsisisihan na hindi niya natulungan si Lavis noong hinuli siya ng grupo ni Taeg noon. Hindi niya ito mahanap noon, kaya ginawa niya ang feature na iyon. Kapag pinindot ang button, automatic na ipapadala ang location sa mga piniling kaibigan. Kapag may nangyaring masama, gamitin mo to. Ngumiti siya ng taos-puso. Nandito lang ako. Kahit anong mangyari, pupunta ako. Tatawag ako ng pulis o mag-iipon ng tropa kung kailangan. Nagpasalamat si Lavis at sinabing ay download din niya ang app. Masayang pumayag si Yok. Bumalik sa kasalukuyan. Mahinang tinawag ni Yok ang pangalan ng kaibigan niya. Ipinakita ni Lavis ang phone niya. May emergency signal mula sa I'm Here app. Ikaw ba ang nagpadala nito? Nanlaki ang mata ni Yok.
Nakatanggap siya. Dumating si Lavis. Dahil sa kanya, napaluha siya. Gumana ang app niya para sa totoong dahilan nito. Sa gitna ng gulo, lumuhad si Yak at paulit-ulit na nagpasalamat kay Minong. Salamat talaga. Tahimik lang na nakatayo si Lavis sa harap niya. Sa ibang lugar, tinatali ni Street si Jawi na pilit kumakawala. Buwisit, saan galing lakas ng maliit na demonyong to? Tumigil ka nga, malamig na sabi ni Street. Nakita niya si Lavis na papalapit kasama si Yak. Lord Lavis, napatingin si Jawi, at napasigaw sa takot bago tumakbo. Hayaan mo na siya, malamig na utos ni Lavis. Wala na siyang silbi. Tumingin siya sa paligid. Mukhang ubos na lahat ng devouring flowers ng mga gagong yun. Sa container area, biglang sumiklab ang malaking sunog. Dumating ang mga bumbero at sinabing makokontrol nila ito bago kumalat. Pero natigilan sila sa nakita sa loob ng apoy. Mga nakatali na katawan. Anong klaseng nangyari dito? Sila ang mga tauhan na tinalo ni Lavis, iniwan sa kapalaran nila. Maya-maya, naglalakad sina Lavis, Yak, at Street sa tahimik na kalsada ng gabi. Napagtanto ni Lavis, ginagamit lang siya ng tiyuhin niya at ni Bam para linisin ang kalat ng pamilya Hilt. Sa loob-loob niya, nangako siya. Pagbalik ko sa Demon World, hindi ko palalampasan to.